The Mysterious Intern. Kabanata 77. Noong nakaraan gabi, ikaw ba ang nagbuhat sa akin papunta sa kwarto? Pagkatapos maligo at magayos, umupo sa hapagkainan si Nurse Olga Su, na ngayon ay ganap ng gising, at nagtanong habang may halong hiya sa kanyang mga mata. Malinaw na nanaala niya ang lahat ng pangyayari noong nakaraan gabi. Sa kanyang alaala, sigurado siyang natulog siya sa sofa, at hindi sa loob ng kwartong iyon, hindi pa nga siya nakakapasok doon kahit minsan. Oo, nakita kong nakatulog ka sa sofa kagabi, kaya binuhat kita at dinala sa kwarto. Mas komportable naman talagang matulog sa kama kaysa sa upuan, sagot ni Brian Ye habang tumatamango. Nang makauwi siya noong nakaraan gabi, nakita niyang nakahiga si Nurse Olga sa sofa at natutulog na parang isang musmos na bata. Matapos ng ilang sandaling pag-aalinlangan, napagpasyahan niyang buhatin ito at dalhin sa loob ng kwarto. Medyo mas malamig kasi ang hangin sa sala. Nangangamba si Brian na baka sipunin o magkasakit si Nurse Olga kung doon mananatili ng mahabang oras. Kung may makapal sana siyang kumot sa bahay, madaragdagan pa niya ang sapin na nakabalot sa babae, pero kilala naman si Brian, kahit sa panahon ng taglamig, kaya niyang maligo gamit ang tubig na yelo at hindi man lang nararamdaman ang ginaw. Kaya naman, wala siyang nakahandang makakapal na kumot sa kanyang tahanan. Ang tanging mayroon lamang siya ay ang manipis na kumot na kasama ng ibinigay noong bumili siya ng mga punda at sapin sa kama. Salamat! Nang marinig ang kumpirmasyon mula kay Brian, biglang pumasok sa isipan ni Nurse Olga ang imahe ng lalaking ito na buhat siya papunta sa kwarto kagabi. Naalala rin niya kung paano siya kumapit ng mahigpit kay Brian habang walang tigil sa pag-iyak noong mga sandaling iyon. Wala pa siyang nararanasang ganitong kaugnay at kalpa na pakikitungo mula sa ibang lalaki noon pa man. Bahagyang namula ang kanyang pisngi, at matapos bumulong ng pasasalamat kay Brian, agad niyang ibinaba ang kanyang tingin. Bakit ka pa nagpapasalamat? Normal lang iyon at nararapat lamang gawin. Sige, kumain ka na habang mainit pa ang sabaw, mas masarap kapag ganito, nakangiting wika ni Brian. Wala namang masyadong iniisip si Brian tungkol doon. Para sa kanya, karaniwan at natural lamang ang kanyang ginawa. At ikaw? Kumain ka na ba? Habang inaabot ang mga kubyertos, may biglang naalala si Nurse Olga kaya naman lumingon siya kay Brian at nagtanong. Oo, nakakain na ako, sagot ni Brian na may ngiti pa rin sa labi. Totoo ba yan? Tinitigan ni Nurse Olga si Brian na may halong pagdududa sa kanyang mukha. Totoo nga. Kung hindi ka naniniwala, bumaba ka at silipin mo sa ibaba, sagot ni Brian, at hindi niya mapigil ang mapangiti dahil sa pag-aalala ng dalaga. Huwag kang mag-alala. Kahit kulang-kulang man ang mga sangkap dito sa bahay ko, sapat naman at marami ang nakaimbak na pansit. Sigurado akong hindi ko hahayaang magutom ang sarili ko, kaya huwag mo akong alalahanin. Sino bang nag-aalala sa'yo? Wala naman akong pakialam sa'yo. Namula lalo ang mukha ni Nurse Olga at sumagot ng mahina at tila nagtatampo. Ngunit pagkasabi noon, hindi na niya itinuloy ang pagtatalo tungkol sa bagay na iyon. Ibinaba na lamang niya ang kanyang ulo at sinimulang kainin ang pagkain. Hindi ba't kanina lang ay nag-aalala naman? Tapos ngayon sasabihin mong wala kang pakialam. Ang mag-alala ay karaniwang damdamin lamang, bakit kailangang itanggi pa? Tunay ngang mahirap intindihin ang isip ng mga babae. Hindi inaasahan ni Brian na ang simpleng salita lamang na binitawan niya ay magiging sanhi ng ganitong matinding reaksyon mula kay Nurse Olga. Saglit siyang natumango at nagtaka, at nang makabawi ay lihim na lamang siyang umiling-iling sa kanyang sarili habang nag-iisip. Inangat ni Nurse Olga ang mangkok na may lamang pansit na inilagay ni Brian sa mesa, at sumubok kumain ng walang inaasahang anuman. Ngunit biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha, at tumigil siya sa paggalaw. Hindi ba masarap? Nang makitang huminto si Nurse Olga sa pagkain, may halong pag-aalinlangan at pagkabahala na sumilay sa mukha ni Brian. Hindi masarap. Kung hindi masarap ang lutong ito, wala na sigurong masarap na pansit pa sa buong mundo. Ito ang pinakamasarap na pagkaing natikman niya sa buong buhay niya. Dahil sa sinabi ni Brian, halos mapapailing na lamang sa isipan ni Nurse Olga. Hindi niya akalain na ang simpleng pansit na may kasamang itlog ay mapapasarap ng ganito kalaki. Hindi niya inaasahang may ganito pala kagaling na kasanayan si Brian sa pagluluto. Sinulyapan niya si Brian na may halong pagkamangha sa kanyang mga mata, at muling ibinalik ang kanyang atensyon sa pagkain at sinimulang kainin ng mabuti at seryoso ang laman ng mangkok. Sa simula pa lang, sinikap ni Nurse Olga na kontrolin ang sarili. Paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang isipan na dapat panatilihin ang maayos at mahinhin na paraan ng pagkain.
Ayaw niyang mapansin ni Brian kung gaano niya kinasyahan ang lutong ito, at ayaw niyang lumaki ang ulo o magmalaki pa ito dahil lamang sa kanyang reaksyon. Ngunit habang unti-unting napupuno ang kanyang tiyan, lalo pang tumitindi ang sarap na nararamdaman niya. Ang bawat kagat ay tila nagpapagising sa bawat bahagi ng kanyang panlasa hanggang sa hindi na niya mapigilan ang sarili. Sa lalong madaling panahon, nakalimutan na niya ang lahat ng kanyang mga pasya at prinsipyo. Buong-buo niyang kinuha ang mangkok at mabilis na inubos ang laman na parang gutom na hayop. Yung pagiging mahinhin, yung ayaw kong magmalaki siya. Sa harap ng matinding gana at sarap, lahat ng iyon ay parang usok na naglaho na lamang. Matapos ubusin ng isang lagukan ang malaking mangkok ng pansit, inayos ni Nurse Olga ang kanyang damit at aksidenteng nakabuga ng malakas na hininga dahil sa kabusugan. Nang makita ni Brian na masayang-masaya at nasiyahan ang dalaga sa kanyang niluto, napawi ang pag-aalala sa kanyang mukha at napalitan ng ginhawa at ngiti. Kanina pa kasi siya nababahala kung baka hindi pala gusto ni Nurse Olga ang ganitong uri ng pagkain. Mataas naman ang tiwala ni Brian sa kanyang galing sa pagluluto. Matagal na siyang sumusunod at nakasama sa matandang guro sa loob ng maraming taon, kaya naman hindi na siya umaasa pa na ito ang magluluto para sa kanya. Mula pa noong kinuha siya ng matanda mula sa ampunan, halos lahat ng gawaing bahay ay kanya nang inaako, mula sa paglalaba, pagluluto, hanggang sa pag-aayos ng higaan at pagtutupi ng mga kumot. Medyo maluwag at walang pakialam ang matanda sa ibang bagay, pero pagdating sa pagkain, napakabuting kumain at napakapili. Dahil dito, napilitan at natuto ng husto si Brian sa ilalim ng mahigpit na pamamaraan at paggabay nito, hanggang sa maasa ang kanyang kasanayan. Sa lahat ng alam ni Brian na lutuin, ang pagluluto ng pansit ang isa sa kanyang pinakamatinding alam at espesyalidad. Hindi naman dahil sa likas siyang magaling o hilig na hilig niya ito, kundi gaya ng sinasabi ng kasabihan, ang laging ginagawa ay nagiging sanay at perpekto. Sa paglipas ng mga taon, kahit minsan ay nakakapagpahinga sila at nananatili sa isang lugar, madalas pa rin silang nagpapalipat-lipat at parang mga gala. Sa ganitong uri ng pamumuhay, ang pagluluto ng pansit ang pinakamadali, pinakaaangkop, at pinakamabilis na paraan upang matugunan ang pangangailangan ng tiyan. Siyempre, hindi naman basta-basta at walang isinasama ang ginagawa ni Brian sa tuwing nagluluto. Kung paulit-ulit lang sana niyang niluluto ang parehong paraan ng walang pagbabago at isip, kahit habang buhay pa siyang magluto, hinding-hindi ito magiging ganito kasarap. Upang mabawasan ang dami ng ibang ulam na kailangang lutuin, at upang mapaatli ang oras na ginugugol sa kusina, napilitan at kinailangang pag-isipan ni Brian kung paano pagbutihin pa ang pagluluto ng pansit. Kailangan niyang gawing masarap ito upang mapagsilbihan at masiyahan ang matanda sa kanyang gana at panlasa. Busog ka na ba? Gusto mo pa bang dagdagan kita o magluto ulit? Nang makita ni Brian ang mukha ni Nurse Olga na tila hindi pa nasiyahan at tila may hinahanap pa matapos ibaba ang kubyertos, nagtanong siya na may halong pag-aalala at pagmamalasakit. Naku, hindi na, sapat na. Busog na ako talaga. Dahil sa narinig na tanong mula kay Brian, biglang natauhan at nakabawi si Nurse Olga sa sarili. Napagtanto niyang masyado yata siyang naging walang habas at matako kanina habang kumakain. Naku, nakakahiya naman. Napakalakas at napakabilis ko palang kumain kanina. At saka, napakalakas pa ng hiningang nabuga ko matapos kumain. Nakakahiya talaga. Tiyak na tinatawanan niya ako sa loob-loob niya. Habang naaalala ang kanyang naging asal at kilos kanina, tila gusto na lamang mawala o lumubog sa lupa si Nurse Olga dahil sa hiya. Mula mukha hanggang sa dulo ng kanyang mga tainga, ito ay namumula na sa init at hiya. Makinig tayo sa maikling ulat na ito. May naganap na sunog sa isang pagawaan sa hangganan ng hilagang suburb at lalawigan ng Donghae kagabi. Ayon sa impormasyon, ang nasabing pagawaan ay matatagpuan sa looban ng industriya ng Beihei, na sakop ng nasabing lugar. Ang proyektong pagsasaayos at pagbabago rito ay itinigil na noong nakaraang taon. Sa kasalukuyan, kakaunti na lamang ang mga bodega at bahagi ng pasilidad na ginagamit. Dahil dito, nang sumiklab ang apoy kahapon, walang naiulat na nasugatan o namatay. Gayunpaman, ang sanhi ng pangyayari ay hindi pa tiyak at kailangan pang sumailalim sa mas malalim na pagsisiyasat. Dahil sa pagdalaw ni Nurse Olga So, bihirang pagkakataon na nabuksan ang malaking telebisyon sa sala ni Brian Ye. Mabuti na lamang at maayos pa ang kalidad ng kagamitan. Kahit bihirang buksan at gamitin ni Brian, wala itong naging aberya, malinaw pa rin ang imahe at tunog na lumalabas dito. Brian, hindi ba't ang mga pagawaang ito ay ang lugar na pinuntahan natin kagabi? Habang pinapanood ang balita at nakikita ang mga pamilyar na tanawin, biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Nurse Olga.
Mukhang iyon nga, sagot ni Brian habang nakatuon ang tingin sa telebisyon, na may halong pagtataka sa kanyang mukha. Nakita lang naman niyang nakauupo at tila naiinip si Nurse Olga sa sofa, kaya naisipan niyang buksan ang TV para may mapaglibang ito. Hindi niya akalain na magiging ganito kaugnay ang mangyayari, at mapapanood nila mismo ang ulat tungkol dito. Talaga, ang eksaktong lugar na binabanggit nila ay ang pinuntahan natin kahapon. Hindi napansin ni Nurse Olga ang kakaibang reaksyon ni Brian. Nakatuon ng husto ang kanyang mga mata sa screen habang binabasa ang nakalagay na lokasyon, at unti-unting namumutla ang kanyang mukha. Noong dinakip siya ng mga lalaking iyon kahapon, bagamat nakatikip ang kanyang mga mata at hindi niya matukoy ang daan at direksyon, dahil alam nilang wala namang kakayahang lumaban o makatakas si Nurse Olga, hindi na nag-ingat ng husto ang mga salarin. Kahit noong nakikipag-usap sila kay Brian, at habang nagkukwentuhan at nagpaplano sila sa isa't isa, hindi nila siya inihiwalay o nilayo. Kaya naman, malinaw na nalaala at nakuha ni Nurse Olga ang lugar na iyon. Hindi ba't umalis na sila roon kagabi? Wala na bang tao sa lugar na iyon ngayon? Paano naman biglang nagkaroon ng sunog? Biglang nakaramdam ng ginaw at kaba sa kaibuturan ng puso si Nurse Olga. Malamang ay dahil sa mga taong nag-utos sa kanila na patayin ako. Takot silang magkaroon ng ebidensya o mag-iwan ng bakas, kaya nagpadala sila ng iba upang linisin ang pinangyarihan at paksain ang anumang bakas ng kanilang ginawa. Mabuti na rin iyon, upang maglaho na tuluyan ang mga masasamang taong iyon, sagot ni Brian. Hindi niya inasahang makikilala at matutukoy talaga ni Nurse Olga ang lugar na iyon, kaya naman bahagyang nanigas ang ekspresyon ng kanyang mukha. Habang nagsasalita siya, isang kislap ng pagkakasala at pagsisisi ang sumilay sa kanyang mga mata. Patawad. Hindi ko sinasadyang magsinungaling sa'yo. Sadyang may mga bagay na napakalupit kung sasabihin ng totoo. Natatakot lang ako na baka isipin mong isa akong malupit na tao, at dahil doon ay ayawan mo na ako at ayaw mo nang makipagkaibigan sa akin. Isipin mo na lamang na makasarili ako at mapagkunwari. Dahil sadyang mahalaga ka sa akin. Tahimik na sabi ni Brian sa kanyang sarili. Hindi naman likas na sinungaling o mapagpanggap si Brian. Kahit sa pakikitungo sa kanyang mga kaaway, bihira itong gumamit ng ganitong paraan. Ngunit sa hindi malamang dahilan, nang makita niyang namumutla at natatakot ang mukha ni Nurse Olga, biglang pumasok sa kanyang isipan ang nakita niyang reaksyon kagabi, iyong titig na may halong takot at pagkamangha nang marinig nitong nakapatay na siya ng tao noon. Kusa na lamang lumabas sa kanyang bibig ang mga salitang iyon, at ibinonte na lamang niya ang lahat sa katauhan at kasamaan ng mga taong iyon. Ang mga taong ito, sila. Hindi lang sila basta-basta nag-uutos sa iba na pumatay ng hayagan, kundi sinisira pa nila ang lahat ng bakas at katawan. Sadyang walang takot at labis ang kanilang ginagawa. Hindi ba sila natatakot na parusahan ng tadhana? Nanginginig ang boses na sambit ni Nurse Olga. Ang mga imahe at balitang nakikita niya ngayon ay nagbabalik sa kanyang alaala ang lahat ng pangyayari noong nakaraang gabi. Habang naiisip niya ang mga taong walang pag-aatubiling bumaril at pumatay, lumilitaw sa kanyang mga mata ang halong takot at matinding galit. Naaalala mo ba ang sinabi ko sa iyo kagabi? Marahang tinapik ni Brian ang balikat ni Nurse Olga. Biglang tumahimik at naging seryoso ang ekspresyon ng dalaga. Alam niya kung ano ang tinutukoy ni Brian. Ang mga salitang binitawan ni Brian ay nagdulot sa kanya ng hindi pa nararanasang gulo at pagkabigla, na halos bumago sa kanyang pananaw at paniniwala sa buhay. Sa mundong kinagisnan niya, ang lahat ay maliwanag, maganda, at puno ng liwanag. Ngunit ipinaalala at ipinakita sa kanya ni Brian na bukod sa liwanag at kagandahan, mayroon ding madilim na bahagi ang mundo. Paano niya makakalimutan ang bagay na iyon na tumimo ng husto sa kanyang isipan? Alam din niya kung bakit biglang sinasabi ito ni Brian sa kanya ngayon. Nais lamang ipaunawa ni Brian na ang ginagawa ng mga taong ito ay muling nagpapatunay sa kanyang sinabi kagabi, na may hangganan ang liwanag sa mundo. May mga lugar at pangyayari na hindi naaabot ng kabutihan at katarungan. Sa pamamagitan ng pagsunog at pagpuksa ng ebidensya, tinatakpan at binubura na lamang nila ang mga masasamang bagay na nangyari kagabi, pati na rin ang pagkawala ng 7 buhay, na parang wala lamang itong nangyari sa mundong ito. Ganito ba talaga ang katotohanan ng mundo? Totoo bang laganap at nasa lahat ng dako ang kadiliman? Totoo bang may mga bagay na hindi kailanman maaabot o mapapawi ng liwanag? Ang mga masasamang taong ito, hindi ba talagang makakalusot sila at hindi mapaparusahan ng batas? Wala nga bang katarungan at ganti ang nangyayari sa mundo? Paulit-ulit na itinanong ni Nurse Olga sa kanyang sarili, naghahanap ng kasagutan, at naghahanap ng paraan upang panatilihin at suportahan ang pananaw na kanyang kinagisnan at pinaniniwalaan noon pa man.
Tinitigan ni Brian ang pag-aalinlangan at kalituhang sumisilay sa mga mata ni Nurse Olga. Bumantong hininga siya ng tahimik sa kanyang puso, at muling tinapik ng marahan ang balikat nito, nang hindi na nagsasalita pa ng mahaba. Alam niyang may mga bagay na nangangailangan ng panahon upang lubos na maunawaan at matanggap. Hindi. Biglang umangat ng tingin si Nurse Olga at hinarap si Brian. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Naging matatag at malinaw muli ang kanyang paningin habang nakatuon ito ng husto kay Brian. Brian, nagkakamali ka. Mayroon namang ganti at katarungan sa mundong ito. Labis na matatag at seryoso ang kanyang mukha habang nagsasalita. Ang mga taong naroon kahapon ay mga lubos na masama at gumawa ng mga kasalanang nakakatakot. Oo, nakatakas sila pansamantala sa kamay ng batas dahil sa swerte at pagkakataon, ngunit sa huli ay nakaharap kanila at naranasan nila ang nararapat nilang kaparusahan. Hindi lang sila pinarusahan at pinatay mo, kundi inalis at pinuksa rin ang kanilang bakas ng iba. Hindi ba't iyon ang tinatawag na ganti ng tadhana? Natigilan sandali si Brian. Hindi niya inasahang magiging ganito katatag ang paniniwala at kalooban ni Nurse Olga, at nakapag-isip pa ito ng ganitong paliwanag upang panatilihin ang kanyang paniniwala sa katarungan at ganti ng mga gawa. Ngunit kailangan din niyang aminin na may katotohanan ang sinasabi nito. Kung titingnan sa ibang pananaw, hindi ba't sapat na iyon at naranasan naman nila ang nararapat? Hindi na nakipagtalo pa si Brian kay Nurse Olga. Matapos ang saglit na pagtataka, sumilay ang ngiti sa kanyang labi at sinabi, tama ka, tama ka. Mayroon pa ring katarungan at ganti sa mundong ito. Kahit na pinabulaanan at tinutulan ni Nurse Olga ang kanyang mga pananaw, hindi man lang nagalit o nalungkot si Brian Ye. Sa halip, labis pa siyang natuwa at naging masaya para sa dalaga mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang mga bagay na sinabi niya kay Nurse Olga ay hindi upang baguhin ang pananaw nito sa buhay, kundi upang gawin itong mas mulat at may kamalayan sa mapanganib na bahagi ng mundo, upang sa gayon ay mas mapangalagaan nito ang sarili. Sa kanyang kaloob-looban, umaasa pa rin si Brian na mapanatili ni Nurse Olga ang kanyang maganda at positibong pananaw, pati na rin ang magandang mundong nabubuhay sa kanyang puso, upang maging mas masaya at payapa ito sa kanyang pamumuhay. Brian, marahil ay dumaan ka sa maraming pagsubok at hirap na hindi karaniwang nararanasan ng ibang tao noon, ngunit tingnan mo, hindi ba't ngayon ay tinatamasa mo naman ang mga ganting hindi nakakamtan ng karaniwang mamamayan? Sa murang edad mo, kilala ka na bilang isang mahusay na manggagamot sa larangan ng neurohirapiya. Marami ring mga makapangyarihang tao ang lumalapit at nagpapatulong sa iyong gamutan, at kahit ang mga kilalang dalubhasa sa buong mundo ay humahanga at pumupuri sa iyong kakayahan. Ang lahat ng ito ay mga bunga at ganti ng mga hirap na dinanas mo noon. Patuloy na nakatingala at nakaharap si Nurse Olga kay Brian, habang lalong tumitibay ang kanyang mga mata. Tungkol naman sa mga taong gumagawa ng masama at namumuhay sa kasamaan, kahit na makatakas sila pansamantala sa kamay ng batas gamit ang mga pukana at pandaraya, o sa pamamagitan ng mga marungis na paraan, ngunit gaya ng kasabihan, bagamat malawak ang sapot ng batas, walang nakakakawala sa mata ng langit. Ang tao ay gumagawa ng kanyang kilos, at nakatitig ang langit sa lahat. Darating ang araw na ang lahat ng masasamang taong iyon ay tiyak na tatanggap ng nararapat nilang kaparusahan. Nang makita ni Brian ang matatag na ekspresyon sa mukha ni Nurse Olga, tila isang matibay at maliwanag na liwanag ang tumagos at tumama ng diretsahan sa kanyang kalooban. Inalis nito ang lahat ng ulap at kadilimang bumabalot sa kanyang puso. Nagdulot din ito ng malalim na pagkabigla at pagkamulat sa kanyang diwa. Ang mga alalahanin at tanong na matagal nang bumabagabag sa kanyang isipan, biglang naging malinaw at payapa sa sandaling iyon. Tama, ang lahat ng masasamang tao. Lahat sila ay makakaranas ng katarungan. Tiyak na mangyayari iyon. Labis na tumibay at naging matapang ang mga mata ni Brian. Ang kanyang mga salita ay hindi lamang para kay Nurse Olga upang bigyan ito ng lakas ng loob, kundi para rin sa kanyang sarili. Maging si Christian Gauman o ang makapangyarihan at mahiwagang samahan na iyon, ang lahat ng masasamang taong ito ay tiyak na mapaparusahan. Kung hindi sila parurusahan ng langit, si Brian mismo ang gagawa ng paraan upang ibigay ang nararapat nilang ganti sa ngalan ng langit. Marahil ay may hangganan ang kakayahan ni Brian at hindi niya kayang burahin ang lahat ng kadiliman sa mundong ito, ngunit sa pinakamababa, nasisiguro niyang sa ilalim ng kanyang paningin at pangangalaga, ang langit ay mananatiling maliwanag, at ang mundong kanyang nasasaklawan ay mananatiling puno ng liwanag at kabutihan. Sa mahabang panahon, may bahagi ng kanyang puso na nalilito at naghahanap ng kasagutan. Ang kalituhang ito ay nakabaon sa kanyang diwa at kamalayan.
Hindi ito lubusang nauunawaan, at dulot ito ng kawalan ng tiyak na pananaw sa buhay. Ang kawalan ng katiyakang ito ay nagmula sa kanyang sariling katangian at sa paraan ng pagpapalaki at pagtuturo sa kanya ng matanda. Mula nang umalis sila sa ampunan, walang pagod na itinuro ng matanda ang lahat ng bagay kay Brian, na parang gustong gamitin ang bawat oras at sandali ng araw. Sa murang edad pa lamang, ibinubuhos na nito ang lahat ng kaalamang mayroon siya at ipinapasa kay Brian. Marahil ay dahil sa pagmamadali at kakulangan ng panahon, o sadyang sinadya nitong huwag pagtuunan ng pansin, anuman ang dahilan, itinuro ng matanda kay Brian kung paano mabuhay at manatili sa panganib, itinuro nito ang medisina at paggamot, at pati na rin ang iba't ibang kaalaman mula sa pagsusulat hanggang sa sining. Ngunit hindi kailanman sinabi o ipinaliwanag nito kay Brian kung ano ang tama at kung ano ang mali. Sa ilalim ng pangangalaga ng matanda, natutunan ni Brian ang sining ng paggamot, maraming kaalaman, at ang nakakatakot na kakayahang umangkop at mabuhay sa anumang sitwasyon. Sa kanyang paglaki, kusa at sarili niyang nabuo ang kanyang natatanging pananaw sa mundo, ngunit ang pananaw na ito ay napakarupok, kulang sa matibay na pundasyon o paniniwala, at medyo malabo at hindi tiyak. Halimbawa, alam niya sa kaloob-looban na mali ang pumatay, ngunit kung kinakailangan, upang mabuhay, hindi siya magdadalawang isip na gawin ito. Halimbawa, inaakala niyang ang liwanag at kabutihan ang pinakamaganda sa lahat, ngunit minsan, handa rin siyang humalo sa kadiliman at maging bahagi nito. Ang lahat ng mga pasyang ginagawa ni Brian ay pinapatakbo lamang ng kanyang likas na ugali at damdamin, at walang matibay na batayan kung ano ang tama o mali, mabuti o masama. Kahit ang kanyang pananaw tungkol sa tama at mali, mabuti at masama, ay nananatiling simple at pangkaraniwan lamang. Minsan, pagkatapos niyang gumawa ng isang bagay, kusa at likas na nakararamdam si Brian ng bigat o hindi magandang pakiramdam sa kanyang puso. Ngayon, ang mga salitang binitawan ni Nurse Olga ay tila tumago sa kanyang kaisipan at gumalaw sa pinakamalalim at marupok na bahagi ng kanyang puso. Ito ay tila naglagay at nagbigay ng matibay na paniniwala at pundasyon sa kanyang diwa at kamalayan. Mula sa sandaling ito, hindi na siya matatakot. Mula sa sandaling ito, hindi na siya malilito. Mula sa sandaling ito, alam na niya kung ano ang nais niyang tunguhin at hangarin sa kaibuturan ng kanyang puso. Bukod sa pagnanais na magkaroon ng pambihirang galing sa medisina, at bukod sa hanggaring makaganti para sa matanda, ang pinakamahalagang layunin niya ngayon ay pangalagaan at ingatan ang liwanag at kagandahan. Ingatan at protektahan ang lahat ng kabutihan at kagandahang nasa kanyang paligid. Brian, salamat. Hindi alam ni Nurse Olga kung gaano kalaki ang naging epekto ng kanyang mga sinabi kay Brian. Nang marinig niya ang mga salita ng binata, inakala lamang niyang sadyang pinatatahan at pinapalakas lang siya nito ng loob. Isang mapagpasalamat na ekspresyon ang bumakat sa kanyang mukha. Nagpapasalamat ka sa akin. Saglit na natigilan si Brian, ngunit agad ding nakabawi at naunawaan ang iniisip ni Nurse Olga. Gayunpaman, hindi na siya nagpaliwanag pa, bagkus ay sumilay ang ngiti sa kanyang labi at sinabi, huwag kang magpasalamat. Kung may dapat mang magpasalamat, ako pa ang dapat magpasalamat sa'yo. Hindi ko inasahan na akala ko ay ako ang magtuturo ng aral sa'yo, ngunit sa huli ay ikaw pa ang nagbigay sa akin ng napakalalim at mahalagang aral. Salamat sa'yo. Dahil sa'yo, maraming bagay ang lubos kong naunawaan at nalinawan. Tiningnan ni Brian si Nurse Olga na may halong tapat at taos-pusong pasasalamat sa kanyang mga mata. Kasabay nito, muling umusbong sa kanyang puso ang malalim na paggalang para sa ina ni Nurse Olga. Tunay ngang isang dakilang ina siya. Marahil ay tanging ang ganitong uri ng ina ang makakapagpalaki ng isang natatanging anak na tulad ni Nurse Olga, at makakapagbigay dito ng ganito katibay at kadal-isay na paniniwala at prinsipyo sa buhay. Brian, kwentuhan mo naman ako tungkol sa sarili mo, pwede ba? Tiningnan ni Nurse Olga ang kanyang mga kamay na nakabalot sa benda at gasa, pati na rin ang makakapal na tapal sa kanyang likuran. Pagkatapos ay ibinoling niya ang tingin kay Brian, na sa kabila ng mga natamoring sugat ay nakangiti ng payapa at hindi man lang halatang nasaktan, at kumurap-kurap ito habang nakatingin sa binata. May halong pananabik at pagkamausisa sa kanyang mga mata. Hindi pa siya kailanman nagkaroon ng ganito kalakas na kuryosidad sa isang lalaki, at ganito katindi ang pagnanais na malaman ang nakaraan nito at ang lahat ng bagay tungkol sa kanya. Sige. Hindi inaasahan ni Brian na biglang itatanong ito ni Nurse Olga, at saglit siyang nagulat at natigilan. Ngunit agad din siyang ngumiti at tinanggap ang hiling nito. Makinig tayo sa maikling ulat. Kahapon ay nagkaroon ng sunog sa isang inabandunang pagawaan sa looban ng industriya ng Beihai, na matatagpuan sa hangganan ng hilagang suburb at lalawigan ng Donghae.
Nakatuon ang tingin ni Christian Gao sa telebisyon habang pinapanood ang balitang binabalita ng tagapagbalita. Bahagyang kumunat at gumalaw ang kanyang panga. Napakalupit. 7 tao at tinupok at nilamon lamang ng apoy. Kayang-kaya talaga niyang gawin ang ganoong bagay. Napakuyom ang mga kamao ni Christian Gao. Kahit na si Christian Gao mismo ay hindi madaling makitungo at maituturing ding isa sa mga malulupit na tao, nang maisip niyang 7 buhay ang biglang naglaho, hindi niya maiwasang makaramdam ng ginaw sa kaibuturan ng kanyang puso. Ngunit sa lalong madaling panahon, ang ginaw na iyon ay napalitan ng matinding galit. Punyeta! 7 tao ang inutusan ko para lamang harapin ang iisang tao, binigyan ko pa sila ng 6 na baril, nasa kanila ang lahat ng bentahe, ang tamang panahon at magandang pwesto, pero nabigo pa rin sila. At nabuhay pa at nakatakas ang lalaking iyon na nagngangalang Brian Ye. Mga walang kwenta talaga. Akala ko pa naman ay magagaling sila at mapagkakatiwalaan. Nang maalala niya si Brian, at nang maisip ang tawag na natanggap niya mula rito kagabi, biglang kumirot ang dibdib ni Christian Gao. Bukod sa matinding galit na nararamdaman niya, may bahagi rin ng kanyang puso na hindi mapakali at may halong takot. Dahil mula kagabi hanggang ngayon, mula nang matanggap ang tawag ni Brian, wala siyang ibang ginawa kundi ang pag-alitan at insultuhan ang alaala ng 7 lalaking iyon, at tawagin silang mga walang silbi. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang isipan, alam niyang hindi naman talaga sila ganoon kaina at kawalan ng kakayahan. Kung tunay silang walang kwenta, hinding-hindi niya sila ipapadala para gampanan ang isang mahalagang gawain. Kung ganoon at hindi naman sila mahihina, nangangahulugang ang problema ay nasa gilid ni Brian kagabi. Ngunit ano nga ba talaga ang nangyari? Paano sila nabigo sa sitwasyong tila sigurado ng panalo ang kanyang mga tauhan? Anong paraan o kakayahan ang ginamit ni Brian upang baligtarin ang takbo ng pangyayari? Buong lakas na nag-isip at pilit na inaalam ni Christian Gao ang katotohanan sa likod ng lahat ng ito, ngunit sa kasamaang palad, ang 7 lalaking ipinadala niya ay tuluyan ng naglaho at wala nang natira kahit isa na makapagbibigay sa kanya ng anumang palatandaan o pahiwatig, kaya wala siyang makuha at malaman na kahit ano. At habang lalo siyang walang maunawaan, lalo siyang nababalot ng pangamba at kaba. Kailangan kong malaman kung ano ang nangyari at paano niya nagawang ibalik ang sitwasyon sa kanya. Mahirap ba talagang sakupin at pasunurin ang lalaking iyon na nagngangalang Brian Ye? Natatakot ba talaga ako sa kanya? Biglang napakuyong ng mahigpit ang kamao ni Christian Gao at hinaampas ang hangin sa kanyang harapan. Isang kislap ng kalupitan at puot ang sumilay sa kanyang mga matang namumula sa galit. Sa sala ni Brian Ye. Tinitigan ni Brian si Nurse Olga So na puno ng kuryosidad at pananabik. Pinili at ibinahagi niya ang mga bagay na maayos at ligtas lamang ikwento sa dalaga. Isinalaysay niya ang ilang karanasan noong siya ay nasa ampunan pa, pati na rin ang ilang mga kawili-wiling pangyayari noong mga panahong kasama niya ang matanda at palaipat-lipat sila ng tirahan. Tungkol naman sa tunay na pagkakakilanlan ng matanda at sa mahiwagang samahan, sinadya niyang huwag banggitin o pag-usapan ang mga ito. Hindi dahil sa hindi niya pinagkakatiwalaan si Nurse Olga, kundi dahil sa palagay niya ay hindi kailangang malaman ng dalaga ang mga bagay na iyon. Ang pagbabahagi niyon ay walang maidudulot na mabuti para sa kanya, kundi magdudulot lamang ng labis na pag-aalala at pangamba. Ngunit kahit ang mga simpleng bagay lamang na ibinahagi ni Brian ay sapat na upang magdulot ng matinding pagkabigla at pagkamangha kay Nurse Olga. Brian, hindi ko inakalang napakarami na palang pinagdaanan at naranasan mo. Tiningnan ni Nurse Olga si Brian na may halong matinding awa at paghanga sa kanyang mga mata. Noong nakaraan, habang nasa loob sila ng sira-sirang pagawaan, maikling nabanggit din ni Brian ang ilang bahagi ng kanyang nakaraan, ngunit iyon ay puro maikli lamang at hindi masyadong detalyado. Ngayong narinig na niya ang mas malawak na kwento mula mismo kay Brian, napagtanto niyang napakarami talagang hirap at pagsubok ang dinaanan nito. Kung hindi lamang dahil kilala na niya ng lubusan si Brian, kung hindi niya alam kung anong uri ng tao ito at kung kailan ito nagsasabi ng totoo, at kung hindi siya sigurado na hinding-hindi ito magsisinungaling, hindi talaga maniniwala si Nurse Olga na maaaring maging ganito karami at kakaiba ang magiging karanasan ng isang tao sa buhay. Higit pa rito, hindi rin siya maniniwala na matapos dumaan sa napakaraming pagsubok at hirap, ay nagawa pa ring maging mabuti at maaway ni Brian, at maging isang mahusay na manggagamot na tumutulong at naigal iligtas ng buhay ng iba. Haha! Mahinang natawa at ngumiti lamang si Brian. Marahil ay dahil sanay na siya at nakagawian na. Wala na siyang nararamdamang espesyal o matinding damdamin tungkol sa mga bagay na iyon. Hindi niya naramdaman na naging hindi makatarungan ang tadhana sa kanya, o na siya ay dumanas ng labis na kahirapan.
Sa maraming pagkakataon, pakiramdam pa nga niya ay naging napakabuti at mapagbigay ng langit sa kanya. Ang mga panahong iyon na palaipat-lipat at naglalakbay kasama ang matanda, bagamat may bahaging mahirap at nakakapagod, ay puno naman ng kabuluhan at kaligayahan. Para sa kanya, ito ay isang malaking kayamanan at pakinabang. Brian, ang taong nag-aruga at nagpalaki sa'yo. Tunay na isang kahangahangang tao siya. Tiningnan ni Nurse Olga si Brian habang may banayad ng ngiti sa kanyang labi, at sumilay sa kanyang mga mata ang taos-pusong paghanga. Kahit na hindi pa niya nakikita ng personal ang matandang tinutukoy ni Brian, at kahit na hindi gaanong napag-usapan at nabanggit ni Brian ang tungkol dito, mula pa lamang sa ilang salita at kwentong nabanggit nito, naramdaman na niya ang kadakilaan at kabutihan ng matandang iyon. Isang matandang kinalingga at pinalaki si Brian ng mag-isa pa lamang ay dakila na, at nagawa pa nitong hubugin at sanayin si Brian ng napakahusay. Napakarami niyang itinuro at ibinahaging kaalaman sa binata, mula sa medisina at paggamot, sining ng pakikipaglaban, hanggang sa pagpapahalaga sa sining at panitikan. Totoo, isa nga siyang kahangahangang tao. Seryosong tumumango si Brian, at sumilay sa kanyang mga mata ang tunay at taos-pusong paggalang mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Bagamat sa tuwing magkasama sila at nag-uusap ay tila walang formalidad at maluwag lamang ang pakikitungo niya sa matanda, bihirang magpakita ng espesyal na paggalang, at minsan ay tila mapanghamon pa ang kanyang asal, ngunit sa kanyang kaloob-looban, ang matanda ang siyang taong pinakahinahangaan at iginagalang niya sa buong mundo. Hindi ito dahil lamang sa utang na loob dahil pinalaki siya nito at tinuruan ng maraming bagay, o dahil sa damdamin ng pagmamahal at pagtanaw ng utang na loob. Ito ay dahil sa tunay at dalisay na paghanga sa kakayahan at lakas ng matanda, na nagmumula mismo sa kanyang puso. Huwag na nating pag-usapan ang tungkol sa sining ng pakikipaglaban. Hanggang ngayon ay hindi pa rin alam ni Brian kung gaano kataas at kalakas ang antas ng kakayahan ng matanda noon pa man. Ngayon, matapos ang mahabang panahon ng pagsasanay at pagsisikap, hindi na siya ang baguhan na walang alam sa hirap at sakripisyo ng pagsasanay. Alam na niya kung gaano kahirap, kapwa sa katawan at isipan, ang bawat hakbang ng pag-unlad at pagpapataas ng sariling kakayahan. Sa ibang aspeto man, maging sa larangan ng medisina at pag-opera, o sa iba't ibang kaalaman at kasanayan, basta't alam at interesado ang matanda, ang galing at kakayahan nito ay nasa antas na walang kapantay at pinakamahusay sa buong mundo. At pakiramdam pa nga ni Brian ay hindi pa niya lubusang nauunawaan at nakikilala ng buo ang matanda. Marahil ay marami pa siyang alam at tinatagong kaalaman na hindi pa nadidiscover ni Brian, mga bagay na hindi pa ipinapaliwanag at ibinabahagi ng matanda sa kanya. Hanggang sa ngayon, sa mahabang panahon ng kanyang pamumuhay, wala pa siyang nakikilalang ibang tao na maihahambing o makakapantay sa matanda. Kabilang na ang kanyang sarili, dahil alam niyang napakalayo pa rin ang kanyang antas kumpara sa galing at kakayahan ng matanda. Brian, sigurado akong ikaw rin ay magiging isang kahangahangang tao. Taos-pusong sinabi ito ni Nurse Olga. Kahangahangang tao. Hindi ko naman kailanman inisip o pinangarap na maging isang dakilang tao. Para sa akin, ang makapaghiganti sa mga gumawa ng masama sa matanda, matupad at isakatuparan ang huling kahilingan nito, at maging ang uri ng manggagamot na hinahangad at ipinagmamalaki ng matanda. Sapat na at kontento na ako doon. Darating ang panahon, ang tanging hiling ko na lamang ay mabuhay ng masaya at payapa kasama ang mga kaibigang nasa aking paligid, habang ginagamot at tinutulungan ang iba ng may galak at kagaanan. Ganito ang isipan at sinabi ni Brian sa kanyang sarili. Ngunit nang makita niyang seryoso at tapat ang ekspresyon sa mukha ni Nurse Olga, labis pa rin siyang naantig at naantig ang damdamin. Salamat, sagot niya ng may ngiti. Kahit na paulit-ulit na idiniin at sinabi ni Brian yan na kaya niyang pangalagaan ang sarili, na ayos lang naman siya kahit isang kamay lang ang gamit, at hindi kailangan ng tulong ni Nurse Olga Sue, nanatili pa rin ang dalaga sa bahay ni Brian sa loob ng 2 araw bago ito umuwi. Sa loob ng panahong iyon, hindi lamang nilinis at inayos ni Nurse Olga ang buong bahay mula loob hanggang labas, kundi nagluto rin siya ng masasarap na pagkain para kay Brian at tinitiyak na may kasamang malapot at masustansyang sabaw sa bawat kainan. Hindi man lang napapahawak si Brian sa paghuhugas ng mga pinggan at kubyertos. Sa tuwing nakikita ni Brian na itinuturing siyang pasyente at inaalagaan ni Nurse Olga, hindi niya alam kung matatawa ba siya o malulungkot. Para sa kanya, talagang wala lang at walang bigat ang ganitong uri ng sugat. Kaya niyang gawin ang lahat gamit ang isang kamay lamang, at hindi naman ito sapat upang humingi ng pag-aalaga, dahil sa nakaraan, nakaligtas na siya at nakayanin pa ang mas masasahol at mas malulubhang sugat ng mag-isa lamang.
Ngunit kailangang aminin na kahit na medyo hindi siya sanay at tila mailap ang kanyang kalooban dahil hindi pa siya naranasang alagaan ng ganito katapat at kaminggan sa buong buhay niya, may halong ligaya at pagkalugod pa rin siyang nararamdaman sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang masusing at maingat na pag-aalaga na ipinakita ni Nurse Olga ay lalong nagpatibay sa pasya at kalooban ni Brian. Ano man ang mangyari, sa hinaharap ay tiyak niyang pangangalagaan at iingatan si Nurse Olga at ang ina nito. Hinding-hindi niya hahayaang masaktan o malungkot ang mga ito. Lalo na ang mga pangyayaring tulad ng naganap kamakailan, hindi na ito dapat maulit pa kailanman. Sa loob din ng 2 araw na iyon, seryosong pinag-isipan at sinuri ni Brian ang buong pangyayari mula simula hanggang wakas. Ang pagdukot kay Nurse Olga ay tila isang aksidenteng hindi mapipigilan, dahil hindi akalain o mahuhulaan man lang ni Brian na magiging napakababa at marumi ang gagawin ni Christian Gao, at aatake ito laban sa isang babaeng tulad ni Nurse Olga. Hindi niya rin inakala na magkakamali ng pagkaunawa si Christian Gao sa ugnayan nila ni Nurse Olga sa ganoong paraan, at isiping kasintahan niya ang dalaga. Kahit na alam na sana niya ng maaga na napagkamalan ni Christian Gao ang kanilang relasyon at maaari nitong gamitin si Nurse Olga laban sa kanya, wala pa ring magagawa si Brian dahil wala siyang kakayahang maghati ng katawan. Imposibleng maging personal na bantay siya ni Nurse Olga at manatili sa tabi nito 24 na oras sa isang araw. Ngunit matapos ang masusing pag-iisip at pagninilay, napagtanto ni Brian na ang bagay na tila hindi inaasahan at hindi napaghandaan ay hindi naman talaga imposibleng pigilan. Totoong wala siyang kapangyarihang maghati, at hindi niya kayang bantayan ng personal si Nurse Olga sa lahat ng oras, ngunit ang ganitong paraan ng pag-iingat ay hindi naman talaga kailangan at sapat lamang. Ang ganitong uri ng pagprotekta ay isang pasibong paraan ng pagtatanggol. Ngunit hindi naman niya kailangang manatili lamang sa ganitong pasibong paninindigan. Kung pinili niya lamang na patayin agad si Christian Gao mula pa sa simula, hinding-hindi na mangyayari ang lahat ng sumunod na pangyayari. Hindi sana mapapahamak at masasaktan si Nurse Olga, at hindi rin sana siya magkakaroon ng mga sugat. Ang buong pangyayaring ito, kung susuriin ng mabuti, ay nangyari dahil lamang sa hindi pagiging matatag at mabilis ng pasya ni Brian. Matapos ang seryosong pagsusuri sa sarili, malaki ang ipinagbago ng kanyang pananaw at ilan sa kanyang mga paniniwala at kaisipan. Mula nang bumalik siya sa bansang ito, ang kanyang layunin at ugali ay panatilihin ang sarili sa likod bahay at huwag mapansin ng sinuman. Maging sa mga gawain, madalas siyang nag-aalinlangan at nagdadalawang isip dahil sa takot na hamatak ng atensyon o magkaroon ng anumang bakas na maaaring humantong sa kanya. Ngunit ang naging bunga at resulta ng kanyang mga ginawa ay hindi naman nakamit ang inaasahan niyang kapayapaan. Sa halip, naging sanhi pa ito ng maraming gulo at problema. Mula sa masakit na karanasang ito, muling nakumpirma ni Brian ang isang aral na matagal na niyang itinuro sa kanya ng matanda, habang mas pilit kang umiiwas sa gulo, lalo lamang dumarami at lumalapit ang gulo sa'yo. Dahil dito, nagpasya si Brian na mula ngayon ay hinding-hindi na siya gagawa ng malaking pagkakamaling katulad nito. Hinding-hindi na siya matatakot o mag-aatubili sa kanyang mga kilos. Hindi siya ang gagawa ng gulo, ngunit sa lahat ng gulo at problemang lumalapit sa kanya, tiyak na hindi siya magpapakita ng awa o habag at agad niyang puputulin at wawaksan ang mga ito bago pa lumaki. Kahit na ang ganitong gawain ay posibleng magpatawag ng pansin mula sa mga mahiwagang kapangyarihan at magdulot sa kanya ng panganib, may kasabihang nagsasabing, ang problema ng araw na ito ay dapat tapusin ngayon, at ang alalahanin para sa bukas ay iwan para sa bukas. Kung dahil lamang sa takot sa pagtuklas ng mga nasabing puwersa ay hahayaang madamay at mapahamak ang mga taong nasa paligid niya, hindi lamang niya matutuloy ang kanyang pamumuhay ngayon, kundi wala rin siyang mararating na hinaharap. Matapos maisip at mapagpasya ang lahat ng bagay, naramdaman ni Brian na sa wakas ay lumino na ng lubusan ang kanyang isipan. Dagdag pa rito ang pagbabago at kalinisan ng kanyang kalooban dulot ng mga salitang ibinahagi ni Nurse Olga sa kanya, naramdaman ni Brian na tila biglang gumaan at naging payapa ang kanyang buong pagkatao. Hindi niya alam kung ito ba ay isang ilusyon lamang, ngunit mula nang lumino ang kanyang isipan at naging maayos ang kanyang kalooban, naramdaman niyang naging mas mabisang at mabilis ang kanyang pagpapahinga at pagsasanay sa loob ng nakalipas na 2 araw. Ang bilis ng paggaling ng mga sugat na ito ay talagang kapansin-pansin at mahusay. Sa tingin niya ay wala nang magiging problema at gagaling na ito ng lubusan sa loob ng 2 araw pa. Matapos ang 3 araw na pagpapahinga, tinanggal ni Brian ang mga benda sa kanyang braso. Nang masuri at mapagmasdan ang kalagayan ng mga sugat, isang ekspresyon ng kasiyahan at pagkakontento ang sumilay sa kanyang mukha. Mas mabilis pa ang paggaling ng mga ito kaysa sa kanyang inaakala. Ang mga karaniwang sugat ay halos magaling na at sarado na.
Ang natitira na lamang at nangangailangan pa ng kaunting panahon ay ang dalawang sugat na direktang tinamaan ng bala. Bagamat hindi niya nakikita ang sugat sa kanyang likuran, nararamdaman niyang katulad din ito ng nasa braso, o mas mainam pa nga ang kalagayan nito. Sayang lamang at hindi pa handa at tapos ang aking espesyal na pamahid. May ilang uri ng halamang gamot at sangkap pa kasi ang hindi ko pa natatagpuan at nakukuha. Kung mayroon lang sana akong ganoong gamot, sa tulong ng pamahid na iyon, tiyak na ganap ng magagaling at mawawala ang bakas ng ganitong maliliit na sugat sa loob lamang ng 3 araw. Matapos lagyan muli ng gamot at balutan ang braso, tinitigan ni Brian ang mga benda at may halong panghihinayang sa kanyang mga mata. Kahit na sa ngayon ay sapat na ang bilis ng kanyang paggaling, sa puntong itinuturing na siyang kakaiba at hindi pangkaraniwan ni Nurse Olga, at ang kanyang kalusugan ay tila kamangha-mangha at napakahusay na tila isang halimaw na pag-aaralan ng mga dalubhasa at manggagamot, para kay Brian ay tila mabagal pa rin ito. Kahit na 3 beses siyang tinamaan ng sunod-sunod sa pagkakataong ito at tila kakila-kilabot ang nangyari, at nag-alala pa nga si Nurse Olga noong una na baka mapanganib ang kanyang buhay, sa katotohanan ay alam na alam niyang para sa kanya, ang ganitong antas ng sugat ay maituturing na napakagaan at maliit lamang. Sa pangyayaring ito kung saan siya ay nabaril, malaki ang naging tulong at papel ng kanyang espesyal na enerhiya mula sa sinaunang paraan ng pagpapahaba ng buhay. Nakatulong ito upang labanan at suluhin ang malaking bahagi ng lakas at epekto ng mga bala. Kung hindi dahil doon, tiyak na hindi lamang bahagyang tumama at sumagi sa buto ang mga ito. Lalo na sa 2 bala sa braso at sa isa pa sa likuran, natitiyak niyang tumagos na sana ang mga ito sa buto at dumaan na hanggang sa kanyang mga laman loob. At ang karanasang ito ay muling nagpaalala at nagbigay diin kay Brian sa pangangailangang hanapin ang mga sangkap at gawin ang espesyal na pamahid na iyon. Sa pagkakataong ito, ganito kabagal pa rin ang paggaling ng mga karaniwang sugat. Paano pa kaya kung sa hinaharap ay makaranas siya ng mas mabibigat at mas malulubhang pinsala? Bagamat habang siya ay patuloy na nagsasanay, lumalakas ang kanyang katawan at tumataas ang antas ng kanyang panlaban, ang paglakas na iyon ay hindi naman basta-basta darating sa maikling panahon lamang. Sa kasalukuyang antas ng kanyang kakayahan, napakalayo pa ang kailangang marating bago magkaroon ng katawang kayang suluhin at harangin ang mga bala ng walang galos, hindi niya alam kung kailan pa iyon magiging posible. Gayunpaman, ang mga pag-atake at panganib na maaari niyang harapin sa hinaharap ay hindi hihina o bababa dahil lamang sa kakulangan niya ng lakas. Sa kabaligtaran nito, habang mas lumilitaw at nakikita ng iba ang kanyang kakayahan, maaaring maging mas marahas at mas malakas pa ang mga atake ng kanyang mga kaaway laban sa kanya. Huwag nang banggitin pa ang mga matitinding kalaban na maaari niyang makaharap. Tulad na lamang sa pangyayaring ito, kahit na mga karaniwang tao lamang ang kanyang nakaharap ngunit armado ng mga baril, wala siyang ganap na katiyakan na makakaligtas ng walang pinsala. Sa pagkakataong ito, mga karaniwang baril lamang ang gamit nila at sa swerte ay nakayanan niya at nakuha lamang ang magagaang sugat, ngunit paano kung sa susunod ay hindi na lamang mga simpleng baril ang kanilang hawak? Si Brian, na lumaki at namuhay na parang nasa larangan ng digmaan at may sapat na kaalaman tungkol sa lakas at kapangyarihan ng iba't ibang makabagong sandata, ay nakararamdam ng ginaw at pangamba tuwing maiisip niya ang nakamamatay na kapangyarihan ng mga ito. Ano man ang mangyari, kailangang humanap ng paraan upang makuha ang mga sangkap na iyon at pagbutihin at makagawa ng mahusay at mabisang pamahid. Lihim at matatag na ipinasya ito ni Brian sa kanyang puso. Nang matanto niya ang kahalagahan at pangangailangang makagawa ng gamot, sinimulan na ni Brian ang kanyang mga gawain sa sumunod na 2 araw. Gayunpaman, dahil wala naman siyang ibang ginagawa sa bahay habang nagpapagaling, napagpasya niyang gamitin na lamang ang panahong ito upang hanapin ang mga kailangang halamang gamot. Kahit na hindi siya pinayagang magmaneho ni Nurse Olga at itinago pa nito ang susi ng kanyang sasakyan, hindi naman naging hadlang iyon dahil sapat at maayos naman ang sistema ng transportasyon sa lungsod ng Yanjing. Ang kawalan ng sariling sasakyan ay hindi naging problema para kay Brian. Sa lugar na kinaroroonan ng bahay ni Brian, medyo mahirap nga naman sumakay ng pampublikong sasakyan o kumuha ng taxi, dahil kailangan pang lumabas sa pangunahing kalsada upang makahinto ng sasakyan. Ngunit sa paghahanap niya sa internet, nalaman niyang mayroon ng serbisyo ngayon kung saan maaaring tumawag o magpareserba ng sasakyan gamit ang isang aplikasyon sa telepono, at darating ito mismo kung nasaan ka upang maghatid at magsundo. Sa loob ng 2 araw, halos nasaklo at napuntahan na ni Brian ang lahat ng malalaki at maliliit na botika at tindahan ng gamot sa buong Yanjing. Ngunit sa kasamaang palad, ang mga halamang gamot na kanyang hinahanap ay talagang bihira at hindi karaniwang ginagamit, kaya naman mahirap itong matagpuan.
Kahit na inikot niya ang buong lungsod at ang lahat ng tindahan, hindi pa rin niya nakuha at nabili ang lahat ng kailangan para sa orihinal na timpla. Hindi niya akalain na kasing bihira pala ng mga ito ang ilang uri lamang ng halaman, at kahit sa napakalaking lungsod na ito ay wala siyang mahanap na kahit isa. Matapos ang masusing paghahanap at pagdalaw sa lahat ng botika, bumalik si Brian sa kanyang tahanan. Tiningnan niya ang mga nakuha at dala mula sa paglalakbay, at bahagyang sumili ang panghihinayang sa kanyang mga mata. Ngunit hindi nagtagal ang damdaming iyon. Mabilis na napunta ang kanyang tingin sa mga nakalap na sangkap na nakatambak sa gilid, at muling napalitan ito ng kagalakan at pag-asa. Bagamat hindi niya nakuha ang mga eksaktong gamot na orihinal na hinahanap, hindi rin naman lubusang nawala ng saysay ang kanyang paglalakbay. Sa kanyang pag-iikot, nakatagpo pa rin si Brian ng ilang mga halamang maaaring ipalit at magsilbing pamalit. Gamit ang mga ito, makagagawa pa rin siya ng pamahid pansamantala. Bagamat hindi kasing husay at kasing mabisa ng orihinal na timpla, sigurado pa rin siyang higit na mas mahusay at mas mabisang gamot ito kumpara sa mga nabibiling gamot na panlaban at panggagamot sa pamilihan ngayon. Bukod pa rito, kahit na mga pamalit lamang ang mga ito, hindi rin naman madaling matagpuan ang mga ganitong uri ng sangkap. Noong una pa niyang sinubukang maghanap at gumawa ng gamot, inikot na niya ang buong Yanjing ngunit wala siyang nahanap na kahit ano. Ang nakita niya lamang ngayon ay dahil nakilala niya ang isang matandang tsuper na matagal na sa lugar. Nang marinig nito na naghahanap si Brian ng mga pambihirang gamot mula sa tradisyonal na medisinang Chino, masigasig itong nagbigay ng direksyon at nagpakilala sa ilang matatandang tindahan na naging susi upang makuha niya ang mga ito. Sa ngayon, ito muna ang gagamitin ko habang naghihintay. Kahit na hindi kasing husay ng orihinal na timpla, mas mainam pa rin ito kaysa sa mga karaniwang gamot na nabibili. Darating din ang panahon na matatagpuan ko ang mga natitirang sangkap, at sa oras na iyon ay makagagawa ako ng pinakamahusay at pinakamalakas na gamot. Nang makahinga ng malalim, sinimulan na ni Brian ang proseso ng paghahanda at pagpapakulo ng gamot. Nakahanda na niya noon pa man ang lahat ng kailangang kagamitan, mula sa espesyal na kalan na kayang magbigay ng mataas na init, hanggang sa mga kasangkapan sa kusina na kakailanganin upang kontrolin at palakasin ang apoy. Matapos masigurado ang dami at uri ng bawat sangkap, at masuri ang kahandaan ng mga kagamitan, muling huminga ng malalim si Brian, pumikit, at pinalipat-lipat sa kanyang isipan ang bawat hakbang at prosesong nakita niyang ginagawa ng matanda noon pa man. Matapos maalala ng detalyado ang bawat bahagi at pagkakasunod-sunod, at makasigurong walang nakaligtaan, sinimulan na niya ang gawain. 4 na araw na mula nang siya ay magsimulang magpagaling, at bagamat hindi pa lubusang sarado ang mga sugat sa kanyang kamay, ayos na naman ito at wala nang masyadong sakit. Basta't lamang ay hindi pipilitin o gagamitin ng buong lakas, wala nang magiging problema. Tiyak na ang pagpapakulo ng gamot ay hindi mahihirapan ang kanyang kalagayan. Pakuluan ng tubig. Ilagay at pakuluan ang mga sangkap. Dagdagan ng iba pang halaman ayon sa tamang oras. Kontrolin ang lakas at init ng apoy. Mabilis na naging abala at lubusang ibinaling ni Brian ang kanyang pansin sa paghahanda ng pamahid. Nakalimutan na niya ang paglipas ng oras at ang iba pang bagay sa paligid. Bagamat hindi masyadong nakakapagod ang proseso ng pagpapakulo, ito ay nangangailangan ng mahigpit at maingat na pagsunod. Upang matiyak ang pinakamabisang bisa at kapangyarihan ng gamot, hindi lamang ang pagkontrol sa apoy ang mahalaga, kundi pati na rin ang tamang tiyempo at pagkakasunod-sunod ng paglalagay ng mga sangkap. Ito ay napakamaselan at istrikto. Sa bawat sandali at minuto, kailangang bantayan at ayusin ni Brian ang init ng kalan at dami ng mga inihahalong sangkap. Sa wakas, tapos na. Kailangan na lamang itong palamigan, at kapag ganap ng lumamig ay ilalagay na sa lalagyan at tapos na. Tingnan mo naman ang kulay at anyo ng pamahid na ito. Maganda at maayos naman. Kahit hindi umabot sa 80% ng bisa at lakas ng orihinal na gamot, tiyak naman na nasa 60 hanggang 70% ito. Nang mailagay at mapakuluan na ang huling sangkap, at ang buong pinaghalong sabaw ay dahan-dahan ng lumamig at lumapot at naging parang ipit, doon pa lamang nakahinga ng maluwag si Brian at nagunat ng katawan. Tiningnan niya ang mangkok sa kanyang harapan na nagbubuga pa ng kaunting usok at init, sinalubong ng malalim na paghinga ang mabangong amoy ng gamot, at isang ngiti ng kasiyahan ang sumilay sa kanyang mukha na bahira na ng dumi at uling. Anong oras na ba? Nang masigurong matagumpay at maayos ang nagawa, kusang itinaas ni Brian ang kanyang kamay at tiningnan ang orasan. 3 oras. Ha, lagpas na pala ng 3:00. Sa sandaling makita at mapagtantong niya ang oras, biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Brian, at mabilis siyang tumayo mula sa kinatatayuan at nagmadaling tumungo sa sala.
Naku, dahil sa pagkakalunod ko sa paggawa ng gamot, nakalimutan kong makipag-usap at tumawag kay Nurse Olga. Habang mabilis na umaakyat patungo sa ikalawang palapag, hindi maiwasang pawisan si Brian dahil sa kaba. Mula pa kahapon, hindi na siya tinatapatan ni Nurse Olga bilang pasyente matapos nitong makasigurong ayos na talaga ang kanyang kalagayan. Bukod pa rito, nakahingi ito ng pahinga noong nakaraang 2 araw at kailangan ng bumawi sa trabaho sa mga sumunod na araw, kaya hindi na ito nakakapunta sa kanyang bahay upang magluto o tumulong. Ngunit gabi-gabi naman, hindi nawawala ang tawag ni Nurse Olga upang kumustahin ang kanyang paggaling at kalagayan. Vibrasayon. Kaka-rating pa lamang ni Brian sa sala ng ikalawang palapag nang marinig niya ang matinding pagyanig at tunog ng kanyang telepono. Huwag naman sanang buong gabi na siyang tumatawag hanggang ngayon. Dahil sa tunog ng telepono, lalo pang lumakas at lumabis ang pawis sa noo ni Brian. Karaniwang tumatawag lamang si Nurse Olga bago mag-alas 10 ng gabi, at ngayon ay lagpas na ng alas 3 ng madaling araw. Kung simula pa lamang ay tumatawag na ito at naghihintay hanggang ngayon. Talagang malaki ang kasalanan at pagkukulang ko. Brian, gising ka pa ba? Sa kanyang pagmamadaling abutin ang telepono, hindi na nag-abala pa si Brian na tingnan kung sino ang tumatawag at agad na pinindot ang sagutin. Sa sandaling makakonekta, isang boses na may bahid ng kakaibang bigkas ang narinig niya mula sa kabilang linya. Kuya Max. Nang makilala ang tinig, biglang natigilan at nagulat si Brian. Ako ito. Gising ka pa ba? Nakaabala ba ako sa pahinga mo? Ang boses ni Maxwell Jean ang narinig mula sa kabilang dulo. Hindi. Gising pa ako. Nang makasigurong si Maxwell nga ang tumatawag, nakahinga ng maluwag si Brian. Basta't hindi lamang si Nurse Olga. Agad na napalitan ito ng pagtataka at nagtanong, Kuya Max, napakalalim na ng gabi. Mayroon bang mahalagang bagay? Brian, aalis na ako dito. Pupunta ako sa China, pupunta ako sayo. Medyo mabigat at malalim ang boses ni Maxwell habang nagsasalita. Ano? Natigilan si Brian at akala niya ay baka nagkakamali lamang siya ng dinag. Matapos ang sandaling paggulat, muling nakabawi at may halong pag-aalalang nagtanong, Kuya Max. Anong nangyari? Anong mayroon? Patay na si Irwin Park. Medyo mababa at malungkot ang boses ni Maxwell. Naaalala mo pa ba siya? May alaala pa ako sa kanya. Paano nangyari? Tumamango si Brian. Tungkol sa lalaking tinutukoy ni Maxwell, malinaw pa rin ang kanyang alaala. Siya ay yung matangkad na lalaking Koreano na laging sama-sama at sumusunod kay Maxwell, at hindi masyadong palakwento. Tinamaan siya ng ligaw na bala sa puso noong nakaraang mga araw. May halong sakit at pagdadalamati ang boses ni Maxwell. Bago siya mamatay, ipinayo niyang umalis na ako dito. Ipinagkaloob niya rin sa akin ang pangangalaga sa kanyang asawa at anak na babae. Kuya Max, makinig ka sa kanya, umalis ka na riyan. Nanahimik sandali si Brian bago sumagot. Hindi na siya nagbigay pa ng mga karaniwang salita ng pakikiramay o pag-aliw. Alam niyang walang saysay ang mga iyon, at hindi kailangan ni Maxwell ng ganoong uri ng pagdamay. Para sa mga katulad nilang namumuhay, ang kamatayan ay isang karaniwang bahagi ng buhay. Ang pagsasagawa ng ganitong uri ng trabaho sa ganitong uri ng lugar ay tila pagsasayaw sa dulo ng patalim, araw-araw ay nakakaharap at nakikipagbuno sila sa kamatayan. Walang nakakaalam kung kailan ito darating at kukunin ka. Naniniwala si Brian na alam at naiintindihan din ito ni Maxwell. Dahil sa pagkaalam at pagkaunawa niya sa panganib ng kanilang trabaho, noong nakaraan pa lamang ay pinayuhan na niya si Maxwell na umalis na riyan. Ang pagkamatay ni Irwin Park ay tiyak na nagdulot ng kalungkutan at matinding dagok kay Maxwell, ngunit naniniwala si Brian na hinding-hindi ito magpapabagsak o makakapagpatumba sa kanya. At sa ngayon, ang katotohanang nakatawag pa at nakakausap pa siya ni Maxwell ay patunay na nakabawi na ito mula sa naging dagok at pangyayari. Dr. Brian, kapag nakarating na ako sa China, marahil ay marami pa akong ipapagawa at hihingin na tulong sayo. Mahinang natawa at ngumiti si Maxwell. Tulong. Kuya Max, napakalayo naman ang sinasabi mo. Bukod pa rito, hindi ko alam kung ikaw ba ang magpapahirap sa akin o ako ang magpapahirap sayo kapag nagkita na tayo. Nakangiting sagot ni Brian. Sige, magkita na lamang tayo sa China. Pagkatapos kong ayusin at tapusin ang ilang bagay dito, agad akong lilipad papunta riyan. Sa loob ng 1 linggo ay mararating na kita. Tinawagan lang kita upang ipaalam at batiin ka. Sabi ni Maxwell. Sige, kapag malapit na ang iyong pagdating, sabihin mo sa akin ang numero ng iyong lipad at oras. Sasalubungin kita mismo sa paliparan. Sabi ni Brian.
Hindi naman nagtaka si Brian na aabutin pa ng 1 linggo bago makarating si Maxwell. Alam niyang hindi naman basta-basta makakaalis ito, at tiyak na marami pang kailangang ayusin at tapusin na mga bagay. Nang ibaba na niya ang telepono, isang taos-pusong ngiti ng kasiyahan ang sumilay sa mukha ni Brian. Tuwang-tuwa siya para sa pasyang ginawa ni Maxwell. Noon pa man ay palagay na niya na napakadelikado para kay Maxwell ang lugar na kinaroroonan nito, at hindi iyon maayos at pangmatagalang pamumuhay. Lagi niyang inaasam na sana ay makaalis na si Maxwell doon, ngunit hindi ito magawang gawin noon dahil hindi nito kayang talikuran at iwanan ang mga kasamahang umaasa sa kanya at sumusunod sa kanya, at hindi nito maalis ang responsibilidad na pasan niya. Ngayon lamang, sa wakas, nakuha at nagawa na ni Maxwell ang pasyang ito dulot ng pangyayari kay Irvin Park. Tuwang-tuwa si Brian na nakagawa na ito ng ganitong desisyon. At lalo pa siyang natuwa dahil sa pagpili ni Maxwell na umalis at lumipat. Pinili nitong pumunta sa China, at pumunta mismo sa kanya. Matagal na lumipas ang panahon, huminga ng malalim si Brian Ye, pinakalma ang kanyang isipan, at mabilis na yumuko upang tingnan ang kanyang telepono. Ang nakaginhawa ng loob ni Brian ay ang katotohanang hindi naman pala siya tinawagan ni Nurse Olga so ngayong araw. Sa halip, nagpadala lamang ito ng mensahe na abala ito sa trabaho ngayon kaya hindi na makakatawag. Ipinapaalala rin nito na dapat niyang ingatan ang kanyang mga sugat, huwag munang sanayin ang sarili, at iwasan ang anumang masidhing pagkilos o ehersisyo. Matapos ang mga pangyayari noong gabing iyon, hindi na naiwasan ni Brian na mapansin ni Nurse Olga ang tungkol sa kanyang pagsasanay at kakayahan. Mabuti na lamang at hindi masyadong malawak ang kaalaman ng dalaga tungkol sa sining ng pakikipaglaban. Ang akala lamang nito ay nagsasanay si Brian ng mga gawain tulad ng nakikita sa mga pelikula. Maging ang kakayahan niyang umiwas sa mga bala ay itinuturing lamang nito bilang resulta ng pagsasanay ng tinatawag na tunay na sining, at dahil dito ay mas nagkaroon pa ito ng mataas na pagtingin sa kanya. Sa pagkaunawang iyon ni Nurse Olga, hindi naman nag-abala pa si Brian na magpaliwanag. Ang longevity formula o sining ng pagpahaba ng buhay ay isang bagay na tunay na nakakagulat at nakakatakot. Kung sasabihin niya ng diretsahan sa dalaga, hindi lamang ito walang saysay para rito, kundi maaari pang magdulot ng panganib. Bukod pa rito, hindi naman mali ang pagtingin ni Nurse Olga. Sa isang bahagi, tama naman ang kanyang pangunawa. Ang kakayahang nililinang at sinusunod ni Brian ay maituturing ding isang uri ng tunay na kasanayan. Ang nakapagtaka naman kay Brian ay ang katotohanang bukod sa kawalan ng tawag mula kay Nurse Olga, mayroon siyang dalawang hindi nasagot na tawag mula kay Dr. Ashley Zhao. Ano kaya ang kailangan ni Dr. Ashley at tumawag pa sa ganitong oras? Habang nakatingin sa kasaysayan ng mga tawag, may halong pagkalito na sumilay sa mga mata ni Brian. Bagamat hindi pa direktang nababanggit ni Dr. Ashley ang tungkol sa kanyang mga sugat, nakatawag naman na siya rito noon pa at humingi ng paumanhin dahil hindi niya matutupad ang pangakong susunduan ito mula sa trabaho. Ipinaliwanag niya noon na abala siya sa isang mahalagang bagay nitong mga nakaraang araw kaya pansamantalang hindi siya makakapunta sa ospital upang sunduin ito. Mayroon kaya bang espesyal na nangyari kay Ginang Wei? Biglang pumasok sa isipan ni Brian ang isang posibilidad. Sa sandaling maisip niya ito, mabilis niyang kinuha ang telepono at handa sanang tumawag pabalik kay Dr. Ashley. Ngunit habang itinatawag na niya ang numero, biglang naalala ni Brian na lagpas na pala ng 3:00 ng madaling araw, at mahigit 3 oras na rin ang nakalipas mula noong huling tumawag si Dr. Ashley. Itinigil niya ang balak na pagtawag pabalik. Bahagyang huminto ang kanyang kamay, at sa halip ay hinanap niya ang numero ng intensive care unit ng 3 ospital ng Hilagang Purok at tinawag ito. Ang unit ng pangangalagang ito ay may mga tauhan at nakabantay sa loob ng 24 na oras. Anumang oras ka tumawag upang magtanong tungkol sa kalagayan ng pasyente ay may sasagot at magbibigay ng impormasyon, kaya walang problema at walang pangamba na makagugulo ka sa kanilang pahinga. Mabilis na nalaman ni Brian mula sa naka-duty na tauhan ang kalagayan ni Ginang Wei. Napakaganda at maayos ang kanyang paggaling, at walang anumang naging komplikasyon o problema. Ganoon nga ba at ayos naman pala? Ang mga araw na pinakamapanganib ay nakalampas na. Hindi na dapat mayroon pang anumang masamang mangyayari kay Ginang Wei. Matapos malaman ang kalagayan ng matanda, nakahinga ng maluwag si Brian. Ngunit kung ganoon at walang namang masamang nangyari kay Ginang Wei, ano kaya ang dahilan at tinawagan siya ni Dr. Ashley sa ganitong oras? Matapos makawala sa pangamba, muling ibinaling ni Brian ang kanyang tingin sa mga abiso ng tawag mula kay Dr. Ashley, at muling sumilay ang pagkalito sa kanyang mga mata. Hayaan na nga, tatawagin ko na lamang siya bukas ng umaga.
Sa ngayon, mas mainam na maligo muna, at pagkatapos ay magsanay upang mapunan muli ang lakas at sigla. Matapos mag-isip at maghula ng ilang posibleng dahilan kung bakit tumawag si Dr. Ashley, umiling na lamang si Brian, tinalikuran ang walang saysay na pag-iisip, at nagtungo sa paligan. Kanina lamang habang ginagawa ang pamahid, nakatayo siya ng matagal sa harap ng mainit na kalan at maingat na kinokontrol ang init at apoy. Sa buong panahong iyon ay pinagpapawisan ng malakas ang kanyang buong katawan. Habang abala siya noon ay hindi niya ito gaanong nararamdaman, ngunit ngayong nakapagpahinga na ay bigla niyang naramdaman ang kakulangan at kahirapan ng kanyang katawan. Lalo na ang mga bahagi ng kanyang mga sugat, may nararamdaman siyang kirot at pamamanhid na talagang hindi komportable. Napakasarap sa pakiramdam. Matapos pumasok sa paligan at ibabad ang sarili sa malamig na tubig, at mahugasan ang lahat ng dumi at pawis sa kanyang katawan, naramdaman ni Brian ang ganap na kaginhawahan at pagiging presko. Sige, halika at subukan natin ang pinakabagong gawang pamahid. Matapos magsuot ng damit pambahay at magpahinga ng ilang sandali, hindi na bumalik pa si Brian sa kanyang silid upang lagyan ng gamot ang mga sugat gaya ng dati. Sa halip, isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa kanyang mga mata, at mabilis siyang bumaba ng hagdan patungo sa kusina. Sa mangkok na kanyang pinaglagyan, lumamig na ang pamahid. Habang lumalamig ito, tila naging mas maputi at mas magaan ang kulay nito kumpara noong mainit pa, at bahagyang lumapot at tumigas ang anyo nito. Tiningnan ni Brian ang kanyang gawa at muling sumilay ang kasiyahan sa kanyang mukha. Ito ang kauna-unahang pamahid na kanyang ginawa ng mag-isa, ngunit base sa kalagayan nito ngayon, mukhang naging maayos at maganda naman ang resulta. Ngayon ay panahon na upang patunayan at subukan ang tunay at aktwal na bisa ng gamot na ito. Matapos ang masusing pagmamasid at pagkakontento, iniunat ni Brian ang kanyang daliri, kumuha ng kaunting pamahid, at ipinahid ito sa dalawang sugat na nasa kanyang braso. His! Sa sandaling idampi at mailapat ang gamot, agad na naramdaman ni Brian ang isang nakagiginhawang lamig. Isang damdamin ng pamamanhid at bahagyang Katie ang nagmula sa sugat at naglakbay patungo sa kanyang utak at sistema ng ugat, at halos mapasinghap siya sa sarap ng pakiramdam. Napakaganda! Ang bisa ay mas mahusay pa kaysa sa aking inaakala. Tiyak na nasa 65% ng lakas at kapangyarihan ng orihinal na timpla. Habang tinatamasa ang nakagiginhawang pakiramdam na iyon at tila nalulugod dito, lalong lumalim ang kasiyahan sa mga mata ni Brian. Bilang isang manggagamot at gumawa ng pamahid na ito, sa sandaling tumagos at lumaganap ang kapangyarihan nito sa balat at laman, naramdaman niya agad ang antas ng lakas at bisa nito. Sa sandaling ito rin, ganap na nakahinga ng maluwag ang kanyang kalooban. Bagamat sapat at matatag ang kanyang pananalig bago pa man niya sinimulan ang paggawa, at alam niyang magagamit at mabisang gamit ang kalalabasan nito, at mas lalo pa siyang naging tiwala matapos itong mabuo at makita, sa katotohanan ay ito pa rin ang kanyang kauna-unahang pagtatangka. Hindi lamang ito ang unang beses na siya ay gumawa ng mag-isa, kundi ito rin ang unang pagkakataon na binago at pinalitan niya ang ilang sangkap sa orihinal na recipe. Bago pa man makita at maramdaman ang tunay na bisa, mayroon pa ring kaunting kaba at pag-aalinlangan sa kanyang puso. Ang kapangyarihan at bisa ng gamot ang pinakasentro at pinakamahalagang bahagi ng pamahid. Ngayon ay naranasan na niya ito mismo, at matapos maramdaman ang tunay na lakas at epekto, tuluyan nang naglaho ang anumang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang kalooban. Sa pagkakaroon ng pamahid na ito, hindi na kailangang mangamba at mag-alala tungkol sa paggaling sa hinaharap, gaano man kalaki o kabigat ang maging pinsala. Matapos ang isang ngiti ng kasiyahan, muling kumuha ng kaunting gamot si Brian at iniunat ang kanyang kamay patungo sa bahagi ng kanyang likuran na tinamaan ng bala. Ang sugat sa likuran ni Brian ay matatagpuan sa gitnang bahagi ng kaliwang likod. Para sa karaniwang tao, ito ang bahaging pinakamahirap abutin ng kamay, maging sa kaliwa man o kanang kamay, kung aabutin mula sa ibaba o kung aabutin pa itaas mula sa itaas, napakahirap at halos imposibleng marating ito. Ngunit ang kamay ni Brian nang ito ay umunat ay napakadaling narating ang lugar na iyon. Sa sandaling inunat niya ang kanyang braso, ang mga dugtungan ng buto sa kanyang balikat ay biglang yumuko at lumusot sa kakaibang paraan. Kasabay nito, ang mga dugtungan ng kanyang braso ay umikot ng buong 180 degree sa isang anggulong hindi kapanipaniwala, at ang kanyang palad na nasa likuran ay tila nasa harap na ng kanyang dibdib dahil sa liksi at kakayahang gumalaw. Kung makikita ng isang dalubhasa sa yoga ang kilos na ginawa ni Brian, tiyak na mapupuno ng pagkabigla ang kanyang mga mata. Ito ay isang napakahirap na gawain na kahit ang mga pinakamahusay na dalubhasa ay hindi tiyak na kayang gawin.
Dahil hindi lamang basta inabot at inilagay ni Brian ang kanyang kamay sa likuran upang lagyan ng gamot, kundi ganap na inikot at binaligtad niya ang buong braso at kamay. Matapos mailapat ng maayos ang pamahid at mabilis at magaan na mapalitan ng benda, inunat ni Brian ang kanyang kamay paarap at iniligiligilig ang kanyang balikat. Ang buong anyo ng kanyang katawan ay agad na bumalik sa dati at natural na hugis, at hindi na matunten o makita ang anumang pagbabagong naganap kanina. Ang ganitong uri ng liksi, pagkilos, at kakayahang gamutin at bamanat ng sugat sa likuran ay mahirap para sa karaniwang tao at maging sa mga dalubhasa. Ngunit para kay Brian, wala itong kahit kay-titing na hirap, ito ay kasing dali lamang at kasing karaniwan ng pag-inom ng tubig. Mula pa noong siya ay 9 na taong gulang, napilitan at tinuruan na siya ng matanda ng tinatawag na 10 uri ng sining ng pakikipaglaban. Ang kilos na ito ay isa lamang sa mga pangunahing galaw na itinuturo doon. Marami pang mga kilos at galaw sa sining na ito na higit na mahirap at masalimuot kaysa rito. Maraming beses, upang matutunan at mapag-aralan ang mga kilos na iyon, kinailangang dumanas ni Brian ng matinding hirap at paakit. Ang sakit na dulot ng sapilitang pag-uunat ng katawan ng higit sa kakayahan at ang pagbabago sa ayos ng mga dugtungan at buto ay bagay na hinding-hindi matitiis o matatanggap ng sinumang karaniwang tao. Sa lakas at bisa ng pamahid na ito, sa bukas na umaga ay tiyak na magaling na ako at babalik na sa dati ang lakas ko. Habang nararamdaman ang pamamanhid at nakagiginhawang lamig mula sa sugat sa likuran habang lumalaganap at tumatagos ang kapangyarihan ng gamot, isang banayad ng ngiti ang sumilay sa mukha ni Brian. Simula bukas, maaari ko nang simulan ang pagbawi at pagbayad sa mga utang na naiwan kay Christian Gao. Christian Gao, maghanda ka na at ang iyong pangkat Gao upang harapin ang aking matinding pagganti. Sisiguraduhin kong ikaw at ang iyong grupo ay magbabayad ng mabigat at nararapat na halaga para sa lahat ng iyong ginawa. Sa mga mata ni Brian, isang mainit at matinding liwanag ang nag-aalab. Sa mga araw ng kanyang pagpapagaling dito sa bahay, bagamat sa harap ni Nurse Olga ay tila wala siyang anumang pagbabago sa damdamin, laging nakangiti at tila nakalimutan na ang lahat ng nangyari noong gabing iyon. Ngunit paano niya nga makakalimutan ang mga pangyayaring iyon? Mula pa noong gabing iyon, isang matinding apoy ng galit at puot ang laging nag-aalab sa kanyang puso. Sa loob ng mga araw ng kanyang pagpapahinga, ang apoy ng galit na ito ay hindi man lamang humina o kumupas habang lumilipas ang panahon. Sa kabaligtaran, habang tumatagal ay lalo lamang itong lumalakas at tumitindi. Pakiramdam pa nga ni Brian ay halos hindi na niya ito kayang pigilan, at sa sobrang galit ay tila sisubog na ang kanyang dibdib anumang oras. Sa tuwing naiisip niya na noong gabing iyon ay muntik nang mapatay at mawala si Nurse Olga dahil sa mga masasamang taong iyon, at na ang kanyang sariling buhay ay halos nagwakas sa loob ng sira-sirang pagawaan. At sa tuwing naiisip niya na maaaring nakaupo at masayang nagtatrabaho pa rin si Christian Gao sa kanyang marangyang opisina at nagpapakasasa sa kanyang malaking bahay. Sa bawat sandaling iyon ay pakiramdam ni Brian ay tila may patalim na walang tigil na tumitorak at tumutusok sa kanyang puso. Araw-araw pagkagising mula sa kanyang pagsasanay, hindi na makapaghihintay si Brian na hanapin agad si Christian Gao upang bayaran ito, upang isakatuparan ang kanyang sinabi rito, at upang gawing panagutin ito at pagbayarin sa nararapat na kaparusahan. Ang pumipigil lamang sa kanya ay ang katotohanang hindi pa lubusang gumagaling ang kanyang mga sugat. Gaano man kalakas at katindi ang kanyang pagnanais at damdamin, napipilitin pa rin siyang itago at pigilan ito pansamantala gamit ang kanyang katwiran at dahilan. Ngunit ngayon, sa wakas ay magaling na ang kanyang mga sugat. Sa wakas ay malapit na siyang kumilos ng buong lakas at katiyakan. Ang liwanag at ningning sa mga mata ni Brian ay unti-unting lalong uminit at tumindi. Ano nga ba talaga ang nais ni Brian Ye? Nasa loob ng opisina ni Christian Gao, nakaupo pa rin siya sa likod ng kanyang komportableng upuan. Nakatingin siya sa impormasyong lumalabas sa kanyang telepono habang mariing nakakunot ang kanyang noo. Mula pa noong gabing iyon, hinihintay na niya ang anumang hakbang na gagawin ni Brian Ye. Bagamat sa kaibuturan ng kanyang puso ay lagi nating minamaliit at hinahamak si Brian, kahit na ilang beses na siyang nabigo at napahiya nito, at kahit na nawalan pa siya ng 2 matibay na haligi sa kanyang kapangyarihan, si Uncle Wang at ang kapisanan ng Azure Dragon, nananatili pa rin ang kanyang mababang pagtingin kay Brian. Hindi siya naniniwala na talagang kaya ni Brian na talunin siya, o ang buong pangkat Gao, gaya ng banta nito sa telepono. Sa pananaw ni Christian, ano nga ba ang maipagmamalaki ni Brian kahit ano pa man ang kanyang gawin? Isa lamang siyang mahusay na manggagamot at wala nang iba pa. Samantalang siya naman, si Christian Gao, ang tagapagmana ng pangkat Gao na nagtataglay ng napakalawak at napakalalim na yaman at impluwensya.
Ang kanilang pamilya ay isang higanteng puwersa dito sa lungsod ng China, at isa sa mga pamilyang mabilis na umangat at lumakas sa nakalipas na ilang dekada. Ang kapangyarihan at kayamanang hawak nila ay bagay na hindi maikukumpara o maiisip ng mga karaniwang tao. Maging ang mga matatanda at matagal nang makapangyarihang angkan dito sa China, kung nais nilang galawin o kalabanan ang pamilya Gao, ay kailangan munang mag-isip ng mabuti at hindi basta-basta kumikilos. Si Brian, isang maliit at simpleng doktor lamang, ay nais siyang makipagsukatan at maghayganti sa kanya at sa kanyang pamilya. Parang nagbibiro lang siya. Gayunpaman, kahit na hinahamak niya si Brian at naniniwalang walang kakayahang magdulot ng banta sa kanya at sa kanyang pamilya, hindi naman ibig sabihin ay itinuturing na niyang wala itong halaga bilang kaaway. Sa kabaligtaran, itinuturing at pinahahalagahan niya si Brian bilang isang kalaban ng napakalaki at napakaseryoso. Mula pa noong siya ay bata pa, naunawaan na niya ang isang katotohanan, sa harap ng anumang kaaway, kahit pa ito ang pinakamahina at pinakamaliit, maaari mo silang hamakin sa iyong isipan, ngunit bago mo sila tuluyang mapasuko at mawalan ng kakayahang lumaban, kailangan mong harapin sila ng may ganap at matinding paghahanda. Gaya ng sinabi ng isang tanyag na pinuno ng China, maaari mong hamakin ang kaaway sa estratehiya, ngunit kailangan mong bigyan ng lubos na pansin ang bawat isa sa kanila sa taktika at gawa. Sa mga karaniwang kalaban, hinding-hindi magkakamali si Christian ng maliitin ang mga ito. Paano pa kaya kay Brian, ang kalabang nag-iwan sa kanya ng mga alaala na hinding-hindi niya makakalimutan? Ilang beses na siyang nagkamali at nagkulang dahil sa pagmamaliit kay Brian, at ilang beses din siyang nakaranas ng matinding kabiguan at pagkalugi dahil doon. Kaya naman sa pagkakataong ito, hinding-hindi na niya uulitin ang parehong pagkakamali. Mula pa noong gabing iyon, at mula nang ibaba niya ang telepono, mahigpit na niyang binabantayan ang bawat kilos at galaw ni Brian. Lalo na noong nagpadala siya ng mga tauhan sa inabandunang pagawaan upang linisin ang mga bakas at nakita niya ang dagat ng apoy na tumupok sa lahat, mula noon ay lalo pang tumindi ang pagbabantay niya sa bawat hakbang ni Brian. Hindi siya naniniwalang si Brian ay ang uri ng taong marunong lamang tumawag at magbanta, ngunit wala namang kakayahang kumilos at isakatuparan ito. Ang ganap na pagkawala at pagkawasak ng kapisan ng Asher Dragon ay patunay na ng kakayahang kumilos at matinding tapang ni Brian. Ang apoy na tumupok sa lumang pagawaan ay nagdulot ng ginaw na umusbong mula mismo sa kaibuturan ng puso ni Christian. Dito niya malinaw na napagtanto na si Brian ay hindi talaga katulad ng kanyang ipinapakita sa publiko, at hindi gaya ng nakasaad sa mga ulat, na siya ay simpleng mabait at maamo. Si Brian ay isang taong matindi at walang awang kumilos kapag kinakailangan. Ngunit ngayon, 5 araw na ang lumipas sa isang iglap, at wala pa rin kahit kay-titing na palatandaan o senyales ng pagkilos si Brian. Sa unang 3 araw pa lamang, halos nakakulong at nakatira ito sa loob ng kanyang bahay at hindi lumalabas. Nitong nakaraang 2 araw naman ay lumabas ito, naglakad-lakad, at ayon sa mga ulat ay pumunta sa iba't ibang malalaki at maliliit na botika upang bumili ng mga gamot at umuwing may dalang mga salansan ng halamang gamot. Ano ang ibig sabihin nito? Sinadya ba niyang gawin ito upang iligaw at paamuhin ang aking pagbabantay? O baka naman ay mayroon itong ibang dahilan at plano? Buong lakas at pag-iisip na sinubukang alamin ni Christian ang tunay na hangarin ni Brian. Katok. Katok. Habang lihim na naghuhula at nag-iisip si Christian tungkol sa plano ni Brian, isang katok ang umalingaw-ngaw mula sa pinto. Pasok. Pinakalma ni Christian ang kanyang isipan at huminga ng malalim. Ginoong Gao. Bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok ang isang lalaking nasa unang bahagi ng kanyang 30 taon, may maayos na mukha, at yumuko ng may lubos na paggalang kay Christian. Ito ay si Andre Fang. Andre, tamang-tama ang iyong pagdating. Natapos at naayos mo na ba ang lahat ng mga bagay na inutusan kitang gawin? Nang makita kung sino ang pumasok, bahagyang umayos ng upo si Christian, at isang kislap ng pag-asa at interes ang sumilay sa kanyang mga mata. Tulad ni Uncle Wang, itong si Andre ay isa rin sa kanyang mga ganap na mapagkakatiwalaang tauhan at personal na sinanay niya. Matapos makita at mapansin ni Christian ang kakayahan nito noon pa man, gumastos at naglaan siya ng maraming panahon at lakas upang hubugin at sanayin si Andre. Sa totoo lang, hindi sana nais ni Christian na hayaang umagang kumuha ng mabibigat na responsibilidad si Andre. Nais pa sana niyang manatili muna ito sa tabi ni Uncle Wang ng ilang panahon pa upang matuto ng higit, at gamitin lamang ito kapag mas lalo pang nahubog at tumibay ang kakayahan. Pagkatapos ng lahat, sa paningin pa naman ni Christian ay tila kulang pa ang karanasan ni Andre sa tunay na gawain at labanan kumpara kay Chunky Wang.
Ngunit matapos ang aksidente at pagkawala ni Uncle Wang, wala na siyang ibang pagpipilian kundi pilitin si Andre na yumako sa puwang na naiwan at tulungan siya sa paghawak ng malalaki at maliliit na bagay. Ginoong Gao, huwag po kayong mag-alala. Naayos at tinakpan ko na ang lahat ng posibleng butas at bakas. Mariing tumango si Andre, at isang kislap ng kumpiyansa ang dumaan sa kanyang matang nakadikit. Kahit pa si Holmes ang dumating upang mag-imbestiga, hinding-hindi na makakahanap ng anumang pahiwatig, at walang maiuugnay na bakas pabalik sa inyo. Napakaganda. Isang bakas ng kasiyahan ang sumilay sa mukha ni Christian. Bagamat sa maraming aspeto ay kapansin-pansin pa rin ang pagkukulang kumpara kay Chunky Wang, sa kabuuan ay sapat at nakagiginhawa pa rin naman ang kakayahan ni Andre, lalo na sa bagay na pagiging maingat at mabilis na pagsasagawa ng utos. May ilang maliliit na bagay at pahiwatig na naiwan mula sa mga pangyayari sa kapisanan ng Asher Dragon, pati na rin sa plano na patayin si Brian sa lumang pagawaan. Bagamat malabong matagpuan ni Brian ang mga ito, at kahit matagpuan man ay malabong makapagdala ito ng anumang matinding pinsala sa kanya, naniniwala si Christian na, ang maingat ay laging ligtas. Hindi maayos at hindi maganda para sa kanya na hayaang nakatiwangwang ang mga bagay na iyon, kaya naman inutusan niya si Andre na ayusin at linisin ang lahat ng iyon. Ngayong natapos na at naayos na, ganap na nakahinga ng maluwag ang kanyang kalooban at wala ng pangamba. Paano naman ang pakikipag-ugnayan kay Master Lei, Xander Lei? Ano na ang lagay niyan? Matapos ang kanyang papuri at kasiyahan, muling itinaas ni Christian ang kanyang ulo at nagtanong. Ito rin po sana ang nais kong ibalita sa inyo. Magandang balita po, Ginoong Gao. Pumayag na si Master Lei na maging inyong tagapagtanggol, at darating siya at pupunta mismo sa inyo sa sandaling makabalik siya dito sa China ngayong gabi. Isang ngiti ng tagumpay at saya ang sumilay sa mga mata ni Andre. Napakaganda ng balitang iyan. Isang ekspresyon ng matinding gulat at tuwa ang lumitaw sa mukha ni Christian. Bigla niyang pinalo ang mesa gamit ang kanyang kamay at tumayo mula sa kanyang upuan. Tiningnan ni Andre ang reaksyon ni Christian, at hindi maiwasang magtaka. Sa kanyang pagkakakilala, laging kalmado, walang pakialam, at matatag ang pag-uugali ni Christian. Wala pa siyang nakikitang pagkakataon na magpakita ito ng ganitong uri ng matinding damdamin at kawalan ng pagpipigil. Isang tagapagtanggol lamang naman, at kailangan pa ba itong ganon kalakas na reaksyon? Isang bakas ng pagkalito at pagtataka ang dumaan sa mga mata ni Andre. Hindi ito napansin ni Christian, o kaya naman ay masyado siyang nababalot ng sarili niyang pananibik kaya hindi niya ito nakita. Sa ngayon, punong-puno ng kagalakan at pag-asa ang kanyang puso. Si Master Lei ay tinatawag na tagapagtanggol, ngunit siya ay hindi lamang isang karaniwang bantay o tagapagbantay. Ang buong pangalan nito ay Xander Lei. Dati ay isa siyang hari ng mga sundalo, at isa ring inapo at tagapagmana ng marangal at makapangyarihang sining ng pakikipaglaban na Baohikuan. Ang kanyang natatanging kakayahan at kasanayan ay isa sa mga pinakamahusay at pinakamalalakas sa buong lungsod ng China. Noong nabubuhay pa si Uncle Wang, kahit na ang makapangyarihang si Altheo Long ng pangkat Zhao ay minamaliit at hinamak lamang nito ang iba, ngunit sa tuwing mababanggit at mapag-uusapan si Master Lei, puno ito ng pagkatakot at paggalang. Ang pagkakaroon ng isang tagapagtanggol na mas malakas pa kaysa kay Uncle Wang ay bagay na hindi sana magiging sanhi ng ganitong kasiyahan sa karaniwang panahon, ngunit sa sandaling ito, hindi mapigilan ni Christian ang kanyang tuwa at pananibik. Ikaw naman batang may apelyidong Ye. Ano pa nga ba ang magagawa mo ngayon? Anong uri ng banta pa ang kaya mong ilabas sa akin ngayon? Mahigpit na napakuyom ni Christian ang kanyang mga kamao, at isang mapang-asar at malisyosong ngiti ang sumilay sa gilid ng kanyang mga labi. Noon pa man, ang pinakamalaking pangamba at alalahanin sa kanyang puso ay ang pambihirang lakas at kakayahan ni Brian. Ang pinakakinatatakutan niya ay ang posibilidad na mawala sa sarili si Brian at hanapin siya ng walang anumang pag-aalinlangan, at harapin siya ng diretsahan at marahas, anuman ang maging kahihinatnan. Ngayon naman, sa ilalim ng proteksyon ni Xander Lei, tuluyan nang naglaho ang lahat ng kanyang pangamba. Gaano man kalakas at kahusay si Brian, tiyak at ganap na imposibleng malampasan at higaitan pa niya ang lakas ni Xander Lei. Sa kaibuturan pa nga ng kanyang puso ay umaasa at naghihintay siyang dumating mismo si Brian sa kanya. Kung mangyayari man iyon, magandang pagkakataon iyon upang hayaan na lamang si Xander Lei na tuluyang wasakin at waksin si Brian Ye. Nang magising mula sa kanyang malalim na pag-iisip at pagsasanay, idinilat ni Brian Ye ang kanyang mga mata. Isang malalim at maruming hangin ang kanyang ibinugay ng napakalakas patungo sa kurtina sa kanyang harapan, dahilan upang ito ay bahagyang yugyugan at umugoy. Habang nakatingin sa bahagyang paggalaw ng kurtina, isang bakas ng kasiyahan ang sumilay sa mga mata ni Brian.
Ang paglakas ng puwersa ng hangin na kanyang ibinuga ay nangangahulugan din ng paglakas ng kanyang sariling lakas at kapangyarihan. Ang distansya kung saan maaring ilabas at ipakalat ang kanyang likas na enerhiya ay patuloy na lumalawak at tumitibay. Darating ang araw na tiyak na tutusukin ko at tatagos mismo sa kurtinang ito. Habang iniisip ang tagpo kung saan ang kanyang ibubugang hangin ay tatalos at tatagos mismo sa materyales, hindi napigilan ni Brian na lalong mag-alab ang kanyang paningin at damdamin. Ang kakayahang ibuga ang hangin ng tila isang sinulid at tumago sa materyales ay isang antas ng lakas na karaniwang makikita lamang sa huling bahagi ng yugto ng likas na kapangyarihan. Sa panahong iyon, ang kanyang sining ng longevity formula ay maaaring matagal nang umabot sa ika-4 na antas. Sa sandaling iyon, hindi na siya mangangamba na matagpuan siya ng mga mahiwaga at misteryosong puwersang iyon. Maaari pa ngang siya mismo ang bumalik sa China at kusang hanapin sila upang bayaran at lutisin ang lahat ng mga utang at nakaraang gusot. Dahan-dahan lamang. Kailangang kainin ang pagkain ng paunti-unti, at kailangang lakbayin ang daan ng hakbang-hakbang. Matapos ang mahabang sandali, napabalik si Brian mula sa magandang larawan ng kanyang hinaharap at isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Panahon na upang tingnan kung paano na ang paggaling ng aking mga sugat. Mula sa pagkakaupo sa kama ay tumayo siya at agad na nagtungo sa salamin. May halong pag-asa at pinanibik na sinuri niya ang kalagayan ng kanyang katawan. Ganap na magaling na. Napakaganda ng resulta. Hindi ako binaygo ng pamahid na iyon. Matapos ang masusing pagsusuri sa ilang bahagi ng kanyang katawan at makumpirmang halos wala ng bakas ng mga sugat at ganap na naibalik ang dating lakas, hindi na maitago pa ni Brian ang matinding kagalakan. Kahit nakagabi pa lamang ay inaasahan na niyang ganap na siyang gagaling ngayon, iba pa rin ang pag-asa at hulak kumpara sa katotohanan. Ang makita mismo ang resulta ay nagdulot sa kanya ng tunay na saya at pananibik. Halika na, pumunta tayo sa silid ng pagsasanay at magsanay ng ilang sandali. Matapos makasiguro na siya ay lubusang gumaling, mabilis na tumungo si Brian sa silid ng pagsasanay na matatagpuan sa bubungan ng kanyang bahay. Sa loob ng ilang araw na siya ay may sugat, at upang mas mapabilis ang kanyang paggaling, hindi siya nagsagawa ng anumang pagsasanay. Para sa kanyang taong nakasanayang magsanay tuwing umaga, ito ay maituturing na isang uri ng matinding pagpipigil at paghihirap. Sa sandaling pumasok siya sa silid, agad na sinimulan ni Brian ang pagsasanay ng 10 uri ng sining ng pakikipaglaban. Isa-isang ipinamalas ang mga napakahirap at masalimuot na galaw. Ang kanyang mga kamao ay nagsimulang humampas at umugoy, at ang kanyang buong katawan ay kumilos at lumundag ng walang tigil. Sa lalong madaling panahon, ang anino ni Brian ay lalong bumilis at bumilis. Kung titingnan mula sa malayo, tila isang anino lamang ang nakikita at hindi matukoy ang mga tiyak na kilos. Ang tanging natitira at maririnig sa loob ng silid ay ang nakakatakot at mapuwing ugong ng lakas ng kanyang mga hampas at suntok. Matapos ang halos 1 oras na pagsasanay, unti-unting bumagal ang mga galaw ni Brian, hanggang sa tuluyan na itong huminto. Napakasarap sa pakiramdam. Sa paghinto niya, damang-dama ni Brian ang lubos na kaginhawahan at kasiyahan. Sa katunayan, tila gusto pa niyang mapasinghap dahil sa sarap ng pakiramdam. Ang kasabihang ang buhay ay nakasalalay sa pagkilos ay hindi lamang walang kabuluhang salita. Ang tao ay talagang kailangang kumilos upang maramdaman ang ganitong uri ng kagaanan at kaginhawahan. Matapos panasan ng pawis na tila ulan sa pagdaloy mula sa kanyang noo, tumalikod si Brian at nagtungo sa paligan habang hindi mapigil ang mag-isip sa kanyang sarili. Mula ngayon, panahon na upang kumilos at bayaran ang lahat ng utang at gusot kay Christian Gao. Matapos lamaygo sa malamig na tubig at magpalit ng sariwang damit, bumalik si Brian sa silid tambayan. Isang mainit at matinding liwanag ang nag-aalab sa kanyang mga mata. Matapos ang 5 araw na pagpipigil at pananatili sa bahay, sa wakas ay ganap na siyang nakabawi ng lakas at handa nang ilabas ang kanyang tunay na talent at kapangyarihan laban kay Christian Gao. Naramdaman na ni Brian ang pagkulo ng dugo sa kanyang katawan dulot ng matinding damdamin at pananibik. Ngunit sa sandaling isinuot na niya ang kanyang damit at hahakbang na sana palabas, biglang umalangaw-ngaw ang tunog ng kanyang telepono. Magandang umaga, Dr. Allison Zhao. Kinuha niya ang telepono at nang makita kung sino ang tumawag, agad niyang pinindot ang pindutan ng pagsagot. Habang siya ay nagsasalita, isang bakas ng pagkalito ang sumilay sa kanyang mga mata. Ano kaya ang napakahalagang bagay at tila nagmamadaling hanapin siya ni Dr. Allison? 2 beses siyang tinawagan kagabi ng sunod-sunod, at ngayon ay tumawag na naman ng ganito kaaga. Brian, tapos na ba ang lahat ng iyong mga gawain at bagay? Tanong ni Dr. Allison. Ito. Sa totoo lang ay halos tapos na ang lahat. Bakit po mayroon ba kayong kailangan?
Bahagyang nag-alangan si Brian, ngunit sinagot pa rin ng tapat. Wala ka namang gagawin ngayong gabi, hindi ba? Medyo nagmamadali at seryosong tanong ni Dr. Allison. Wala pa naman akong nakatakdang gawin. Pero bakit po, Dr. Allison? Ano ba ang nangyayari? Hindi na napigilan pa ni Brian at nagtanong na rin. Naisa nang imbitahan ka at yayain ng hapunan ni Lolo Wei at ng iba pa nilang kapamilya. Tumahimik muna sandali si Dr. Allison bago ito nakasagot. Matapos sabihin iyon, muli itong nagpaliwanag. Alam kong hindi mo gusto ang mga ganitong uri ng okasyon. Kanina ay tinanggihan na kita sana para sa iyo, ngunit talagang iginiit at pinilit nina Lolo Wei at Tio Wei na kailangan kitang yayain at makasama. Nais nilang personal na magpasalamat sa iyo. Ito. Sige na nga. Dahil nasabi na ito ni Dr. Allison at alam ni Brian ang sitwasyon, alam niyang imposibleng tanggihan pa ang paanyayang ito. Kahit na talagang wala siyang ganang kumain at makihalubilo sa mga miyembro ng pamilya Wei, bagay na hindi niya maibibigay ang kanyang pansin at oras para sa kanila, sa kabilang banda naman ay hindi niya kayang tanggihan o bigyan ng pangit na sagot si Dr. Allison. Dahil pinagaling mo si Lola Wei, mula pa sa kaibuturan ng kanilang puso ay nais talaga nilang magpasalamat sa iyo. Sa katotohanan naman, kung titingnan mula sa pananaw ng iyong sariling pag-unlad at kinabukasan, at kung balak mong manatili at magpatuloy ng iyong pamumuhay at gawain dito sa China, sa tingin ko ay walang masama at walang mawawala sa iyo kung sasama ka at kakain kasama sila Lolo Wei. Tila narinig at naramdaman ni Dr. Allison ang kawalan ng ganang nasa tono ng pananalita ni Brian. Matapos ang maikling katahimikan, muli itong nagsalita at nagdagdag ng paliwanag. Alam ko po, Dr. Allison. Maraming salamat sa inyo. Hindi inaasahan ni Brian na sasabihin sa kanya ni Dr. Allison ang ganitong mga salita at paliwanag. Uminit ang kanyang puso at isang bakas ng damdamin at pasasalamat ang sumilay sa kanyang mga mata. Alam na niya ang ugali at katangian ni Dr. Allison. Siya ay hindi ang uri ng taong nag-iisip lamang ng sariling pakinabang o nagpapahalaga lamang sa mga ugnayang panlipunan. Siya mismo ay hindi man lang nag-iisip tungkol sa tinatawag na mga koneksyon o impluensya. Ngunit sa ngayon ay iniisip niya ito para kay Brian. Ito ay malinaw na patunay na itinuturing at inilalagay niya si Brian sa isang napakahalagang puwang sa kanyang puso at isipan. At ang higit na nakagalaw sa damdamin ni Brian ay ang katotohanan sa pamamagitan lamang ng ilang salitang ito ay naramdaman niya ang malalim na pagkaunawa ni Dr. Allison sa kanyang pagkatao. Talagang nauunawaan at kilala ako ni Dr. Allison. Ang pakiramdam ng lubusang pagkaunawa ay tunay na kahanga-hanga at nagbibigay ng matinding kaligayahan. Ngunit ang simpleng pagkaunawa ay hindi laging madaling makamit, at sa katotohanan ay napakahirap itong matagpuan. Ang puso ng tao ay laging nakatago at mahirap hulaan. Maging ang mga pinakamalapit na tao, maging ang mag-asawang magkatabi sa pagtulog, ay napakadalang lamang naganap na magkaintindihan at magkaunawaan. Bukod pa sa kailangang may likas na pagkakaunawa sa ugali at kilos ng bawat isa, kailangan ding gamitin ang puso at talino upang intindihin ang kapwa, at pilitin ang sarili na damhin at isipin ang pananaw at damdamin ng kabilang panig upang magkaroon ng ugnayan at pagkakapareho ng damdamin at kaisipan. Ito rin ang dahilan kung bakit sa paglipas ng mahabang panahon at sa iba't ibang panig ng daigdig, hindi mabilang na mga tao ang nagdalamhati at nagsabing sa buhay ay napakahirap makahanap ng isang tunay na kaibigan at taong nakakaunawa sa iyo. Sa nakalipas na ilang taon, ito ang ikalawang pagkakataon na naramdaman ni Brian ang ganitong uri ng damdamin, ang damdamin ng pagiging kilala at nauunawaan. Ang taong unang nagparamdam sa kanya nito ay si Molly Sue. Ginamit niya ang kanyang talino at kabutihan, at sa pamamagitan ng malalim at wagas na pagmamahal ng isang ina, ay naramdaman ni Brian ang kaligayahan at ginhawa ng pagiging ganap na nauunawaan. Bagamat hindi na makapaghihintay si Brian Yen na isagawa ang kanyang ganti laban kay Christian Gao, at kahit na nais na niyang simulan ang kanyang hakbang sa sandaling makasiguro siyang wala ng hadlang ang kanyang mga sugat, sa huli ay hindi pa rin siya nakagawa ng anumang aksyon sa kauna-unahang araw ng kanyang ganap na paggaling. Matapos ibaba ang tawag mula kay Dr. Allison Zhao, bago pa man makalabas ng bahay ay muling tumunog ang telepono ni Brian, at sa pagkakataong ito ay mula naman sa kanyang guro na si Teacher Sia, Terry Sia. Dahil kakatapos pa lamang pumasok ni Brian sa klase at sa paaralan, hindi pa siya nakapagsisimula ng anumang gawain sa loob ng laboratorio. Nagkataon naman na mayroong praktikal na gawain ngayong araw, at nais ni Terry na dumalo rin si Brian upang makita at maranasan ang takbo ng mga gawain, at magkaroon ng kaunting kaalaman at karanasan. Ang dahilan na ibinigay ni Brian kay Terry noon kung bakit siya lumiban ay dahil abala raw siya sa masidhing pag-aaral.
Ngayon naman ay hinihiling ni Terry na pansamantalang itigil muna ang pag-aaral at dumalo sa laboratorio. Sa likas na katwiran ay hindi niya ito maaaring tanggihan. Bukod pa rito, sa kaibuturan ng kanyang puso ay nais din naman talaga niyang pumunta at makita ang laboratorio. Pagkatapos ng lahat, ang lugar na ito ang magiging pangunahing sentro ng kanyang mga gawain at pag-aaral sa mga susunod na panahon. Maraming kaalaman at impormasyon ang maaaring makuha sa pamamagitan lamang ng pagbabasa sa aklatan, ngunit malaking bahagi naman ng mga ito ay kailangang patunayan at mapagtanto lamang sa pamamagitan ng pagsusuri at mga eksperimento sa loob ng laboratorio. Maging ang maraming nilalaman sa mga aklat ay nagmula at nakalap lamang sa pamamagitan ng mga eksperimento. Sa sandaling mapagtibay at mapatunayan niya ang mga ito gamit ang sariling gawa, mas lalo pang lalalim at lalawak ang kanyang pagkaunawa sa mga kaalamang nakuha niya mula sa mga aklat. Hayaan mo nang makahinga ng isa pang araw ang taong iyon na may apelyidong Gao. Sa paanuman, tiyak na ligtas at panatag pa naman siya sa loob ng ilang araw. Matapos ibaba ang tawag mula kay Terry, isang bakas ng panghihinayang ang sumilay sa mga mata ni Brian. Mabilis siyang bumaba ng hagdan, pinaandar ang kanyang sasakyang Mercedes-Benz, at nagtungo patungo sa pamantasan ng China para sa tradisyonal na medisina. Ang laboratorio ng kolehiyo ng parmasya ng nasabing pamantasan ay matatagpuan sa ikapitong palapag ng gusali ng kolehiyo. Nang dumating si Brian sa lugar, naroon na sina Terry at Volt Hu. Bukod pa kina Volt at Jing Ziqiang, naroon din ang ilang mas nakatatandang mag-aaral mula sa iba't ibang antas na abala rin sa pagsasagawa ng kanilang sariling mga pagsusuri at eksperimento. Ang isasagawang pagsusuri natin ngayon ay nakatuon pa rin sa paunang pagsusuri at pagkilala sa mga katangian ng mga gamot. Volt, kayo ay matagal nang nag-aaral nito, kaya naman maaari na kayong magsimula ng mag-isa. Ikaw naman Brian, dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon mong makapunta rito, huwag munang magmadali at magsimula agad. Hayaan mong ipaliwanag ko muna ng maikli ang layunin at paraan ng ating eksperimento. Matapos dumating si Brian, nakipag-usap muna sandali ni Terry at Volt, at pagkatapos ay sinimulan na niyang ituro at ipaliwanag kay Brian ang tungkol sa gawain. Tila nag-aalala si Terry na kulang o mahina ang pundasyon ni Brian, kaya naman napakasusi at napakadetalyado ng kanyang paliwanag. Brian, naiintindihan mo ba ng malinaw ang lahat? Matapos ang mahabang pagpapaliwanag, muling nagtanong si Terry kay Brian habang nakakunot pa rin ng bahagya ang noo dulot ng pagkabahala. Guru Terry, naiintindihan ko po ng lubusan, huwag po kayong mag-alala. Mabilis na sumagot si Brian. Sa katotohanan, pagkatapos lamang ng maikling pagpapaliwanag ni Terry ay naunawaan na niya ang buong proseso. Tungkol naman sa mga kagamitan at makinang gagamitin, hindi naman ito bago o kakaiba para kay Brian. Noong siya pa ay nag-aaral sa paaralan ng medisina ng Oxford, kumuha na siya ng ilang asignatura. Ang ilan sa mga aralin na may kaugnayan sa kimika ay pawang mga praktikal na gawain at eksperimento rin. Samantala, ang gawaing ipinapaliwanag naman ni Terry ay simpleng pagsasala at paghihiwalay lamang ng mga sangkap mula sa mga karaniwang halamang gamot, na kung ikukumpara sa mga asignaturang kimika na kinuha niya noon pa man ay mas simple at mas madali ito. Dahil lamang sa mabuting kalooban at hangarin ni Terry na ipaliwanag sa kanya ang lahat ng detalyado, ay hindi niya nagawang putulin o pigilan ang guro. Bukod pa rito, ayaw naman niyang mag-iwan ng impresyon na siya ay hindi mapagpakumbaba, mapagmataas, o akala niya ay alam na niya ang lahat. Kaya naman nanatili lamang siyang nakatayo ng maayos at nakinig ng mabuti sa bawat salita ni Terry, at hindi siya nagsalita o umimik hanggang sa matapos ito sa pagpapaliwanag. Mabuti naman. Ngayong nauunawaan mo na, panoorin mo muna ang ginagawa at paraan ni Volt, at pagkatapos ay subukan mong gawin ito ng mag-isa. Dahil ito ang iyong unang pagkakataon na sumali sa ganitong gawain, sa ngayon ay hindi mo pa kailangang gumawa ng ulat tungkol sa eksperimento, ngunit tandaan mong matuto ng mabuti at masusi. Kung mayroon kang anumang bagay na hindi malinaw o hindi mo naiintindihan, huwag kang mag-atubiling magtanong sa akin anumang oras, o maaari mo ring tanungin sina Volt at ang iba pa, o kaya naman ay iyong mga nakatatandang kapatid na naroon sa kabila. Muli pang nagpaalala at nagbilin si Terry kay Brian. Sige po. Bagamat sa isipan ni Brian ay pakiramdam niya ay hindi naman niya kakailanganin ang tulong ng sinuman, same time pa rin siyang tumango bilang pasasalamat kay Terry. Tandaan mong sa mga bagay na tulad ng pagsasagawa ng eksperimento, huwag na huwag kang magmamadali. Kailangan mong panatag at pikalmayan ang iyong isipan. At kailangan ding mahigpit na sundin ang lahat ng mga patakaran at alituntunin sa paggamit ng mga kagamitan at makina sa loob ng laboratorio. Muli pang binigyang diin at pinaalala ni Terry si Brian, bago ito tumalikod at lumakad patungo sa kabilang panig ng laboratorio.
Ibinaba nito ang kanyang ulo at sinimulang ayusin at ihanda ang mga kagamitan, at sinimulan na rin ang sarili nitong gawain. Bagamat puno ng kumpiyansa si Brian tungkol sa eksperimentong ito, matapos tingnan at pasalamatan ang pag-alis ni Terry, hindi naman siya agad na nagsimula ng sariling gawain. Sa halip ay tumalikod siya at lumapit kina Volt at sa iba pa, at nanood habang tinitingnan ang kanilang ginagawa. Gaya ng kasabihan, ang maingat ay laging ligtas. Walang masama at walang mawawala kung mapanood muna niya at makita kung paano nila ito ginagawa. Nakapagtataka naman, napakahusay nilang lahat sa pag-aaral at pagsasaulo, ngunit bakit tila kapantay lamang ng karaniwang tao ang kanilang kakayahang gumalaw at gawin ang mga bagay sa praktikal na paraan. Matapos ang ilang sandaling pagmamasid sa ginagawa ni Volt, hindi napigilan ni Brian ang pagkagulat na sumilay sa kanyang mga mata. Napansin niya na maging sina Volt, Jing Ziqiang, o A Xiao, lahat sila ay tila medyo malamaya at mabagal kumilos habang ginagawa ang eksperimento. Hindi sila nagmumukhang mga mag-aaral na kilala sa pagiging matalino at mahusay. Muli pang lumingon si Brian at tiningnan ng ilang sandali ang ginagawa ng mga nakatatandang mag-aaral na nasa di kalayuan. Agad na lalo pang lumalim ang pagtataka sa kanyang mga mata. Napagtanto niya na bagamat mas mahusay at mas maayos kumilos ang mga ito kumpara kina Volt, ang paraan at takbo ng kanilang gawain ay napakalayo pa rin sa kanyang inaasahan at imahinasyon. Sa kanyang isipan, ang mga nakatatandang ito ay 2 taon nang naglalaan ng oras at nananatili sa loob ng laboratorio, kaya naman dapat ay sapat na silang bihasa at magaling sa mga ganitong gawain. Dapat ay katulad na nila ang mga nakita niyang mag-aaral noon pa man sa laboratorio ng Oxford. Oh, Brian, ano sa tingin mo? Alam mo na ngayon kung gaano kahirap ang magsagawa ng eksperimento. Sa gitna ng matinding pagtataka ni Brian sa kakayahan ng mga nakatatandang mag-aaral, biglang umalingaw-ngaw ang boses ni Volt. Nakatuon ang tingin ni Volt kay Brian. Nakita nitong nakatulala lamang si Brian habang nakatingin sa mga nakatatanda na gumagawa ng eksperimento. Inakala nitong natakot at napahina ang loob ni Brian dahil sa hirap at pagiging masalimuot ng kanilang gawain, at isang bakas ng pagtatagumpay at pagmamalaki ang sumilay sa mga mata ni Volt. Mahirap ba? Natigilan si Brian. Sa katotohanan, talagang wala siyang nakikitang anumang kahirapan sa mga eksperimentong isinasagawa nila. Lahat ng ito ay mga pangunahing at pinakasimpleng gawain lamang, saan naman nanggagaling ang hirap. Nang makitang nananahimik lamang si Brian, lalo pang naniwala si Volt na takot at gulat nga ito. Muli nitong tinapik ang balikat ni Brian at nagsalita na parang nakikiramay at nagpapalakas ng loob. Huwag mong masyadong alalahanin ang iyong sarili, Brian. Ang mga ginagawa ng mga nakatatanda ay medyo masalimuot kaya naman mukhang mahirap. Ang ating eksperimento naman ay hindi naman ganoon kahirap. Basta't susundin at gagawin natin ng tumpak ang mga paraan at hakbang na itinuro sa atin ni Guru Terry, halos tiyak na magtatagumpay tayo. Oo nga naman, Brian, huwag kang masyadong mag-alala. Sa mga bagay na tulad nito, sa simula ay talagang mahirap kapag hindi ka pa sanay at pamilyar, ngunit sa sandaling masanay ka na sa paggamit at pagpapatakbo ng iba't ibang makina at kagamitan, mas nagiging madali at magaan ang lahat. Gawin mo lang ng mabuti, at kung mayroon kang anumang hindi alam, magtanong ka lamang sa amin. Ibinaba rin ni Jing Ziqiang ang kanyang mga kasangkapan at nagsalita upang sabayan at damayan si Brian. Itutuloy. Abangan ang susunod pang mga kabanata ng The Mysterious Intern.